Magandang gabi po. Ako nga pala si Rodel. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito na nangyari noong taong 1977 sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz. Ang mga pangyayaring ito ay hinding-hindi ko malilimutan dahil personal ko itong nasaksihan. Sariwa pa sa alaala ko ang itsura ng baryo Arcangel. Hindi tulad ng mga baryo ngayon na may semento ang kalsada. Noon puro putik at masukal na kagubatan ang makikita mo. Tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, tikom na ang mga bibig ng mga tao at nakasara na ang mga bintana na gawa sa kapis. Luis, siguraduhin mo nakasara ng maigi ang tarangkahan ng pinto, sabi ni Aling Vilma habang naglalagay ng asin sa bawat sulok ng kanilang bintana. Opo, nanay. Pero bakit po ba kailangan ng laging may asin? Sabi ni Arnold, hindi naman daw totoo ang mga aswang eh. Sagot ni Luis habang hinihila ang mabigat na kahoy na pangtarangka. Si Luis ay isang batang lumaki sa poder ni Aling Vilma. Hindi siya tunay na anak, kundi kinukup lang siya ng matanda noong sanggol pa siya. Si Aling Vilma ay kilalang albularya sa kanilang baryo. Marami ang lumalapit sa kanya kapag may nakukulam o naiingkanto. Pero marami rin ang natatakot sa kanya dahil sa kakaiba niyang mga gamit sa loob ng bahay. Huwag kang makikinig kay Arnold, Luis. Bata pa yon at walang alam sa dilim ng gabi dito sa ating probinsya. Seryosong dagdag ni Aling Vilma habang tinitignan ang labas ng bintana kung saan tanaw ang malaking puno ng balite. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, may kumatok sa kanilang pinto. Malakas ang bawat katok, tila nagmamadali at puno ng takot. Aling Vilma! Aling Vilma! Tulungan niyo po kami! Sigaw ng isang lalaki sa labas. Binuksan ni Luis ang pinto at nakita si Melvin, ang asawa ni Edna, na kapitbahay nila. Pawis na pawis si Melvin at maputlang maputla ang muka. O Melvin, ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Tanong ni Luis habang pinapapasok ang lalaki. Si Edna, manganganak na yata siya pero kakaiba ang kilos niya. Kanina pa siya sumisigaw na may nakikita siyang malaking ibon sa may bubong namin tapos bigla na lang siya naninigas at nagiging kulay itim ang mga kuko. Paliwanag ni Melvin na halos maiyak na. Agad na kinuha ni Aling Vilma ang kanyang bitbit na bag na gawa sa banig. Laman nito ang mga langis, tawas at isang lumang itim na libro. Luis, sumama ka sa akin. Dalhin mo ang sulo at boteng may lamang buntot pagi. Arnold, bantayan mo ang bahay at wag na wag mong bubuksan ang pinto kahit kanino. Utos ni Aling Vilma. Naglakad sila sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag lang nila ay ang sulo na dala ni Luis. Habang naglalakad sa madilim na daan, nakaririnig sila ng kakaibang tunog mula sa taas ng mga puno. Nanay, narinig niyo po ba yun? Mahinang tanong ni Luis habang humihigpit ang hawak na sulo. Huwag kang hihinto, Luis. Ang tiktik na malakas ang tunog ay malayo pa. Pero kapag mahina na ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit lang siya. Sagot ni Aling Vilma habang binibilisan ang lakad. Pagdating nila sa bahay ni Melvin, nadatnan nila si Edna na nakahiga sa papag. Ang laki ng tiyan nito para sa 7 buwang pagbubuntis. Nakakatakot ang itsura ni Edna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang balat ay tila nagiging kulay abo. Melvin, kumuha ka ng maligamgam na tubig at maraming luya. Luis, ilibot mo ang buntot pagi sa ilalim ng sahig ng bahay na ito. Sigaw ni Aling Vilma habang sinisimulan ang pagbulong ng mga orasyon. Sumunod si Luis. Bumaba siya sa silong ng bahay na gawa sa kawayan. Habang nasa ilalim siya, nakita niya ang isang mahabang bagay na parang sinulid na kulay pula na bumababa mula sa siwang ng kawayan patungo sa tiyan ni Edna sa itaas. Alam ni Luis kung ano yun. Dila ng isang aswang. Luis, nasaan ka na? May nakikita ka ba? Sigaw ni Aling Vilma mula sa taas. Nanay, may dila rito sa ilalim. Sinisipsip ang bata.
Sigaw ni Luis habang winawasiwas ang buntot pagi sa pulang sinulid na iyon. Narinig ang isang napakalakas na tili mula sa bubong ng bahay. Isang tunog na hindi galing sa tao kundi sa isang hayop na nasasaktan. Maya-maya pa, may narinig silang kalabog sa may bubong at mabilis na paglipad ng kung anong malaking nilalang. Umakyat si Luis sa itaas at nakita niyang hinimatay si Edna. Si Aling Vilma naman ay mabilis na pinapahira ng langis ang tiyan ng buntis. Luis, kailangan nating hanapin kung saan nanggaling ang nilalang na yon. Hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang nasa loob ng tiyan ni Edna. Sabi ni Aling Vilma habang seryosong nakatingin sa butas ng bubong. Pero nanay, gabi na at delikado sa labas. Baka tambangan tayo. Pag-aalala ni Luis. May dala tayong proteksyon, Luis. At kailangan mong matuto dahil ikaw ang magpapatuloy ng ginagawa ko balang araw. Sagot ng matanda. Lumabas silang muli. Sa pagkakataong to, hindi lang sulo ang dala nila. May hawak na ring matalas na itak si Luis na binasbasa ni Aling Vilma. Habang naglalakad sila patungo sa dulo ng baryo, napansin nila ang isang lumang kubo na malapit sa sapa. Doon nakatira ang isang matandang lalaki na bihirang lumalabas ng bahay. Luis, dahan-dahan ka. Huwag kang gagawa ng ingay. Bulong ni Aling Vilma. Nang makalapit sila sa kubo, nakita nilang nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Luis sa siwang at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasilayan. Nakita niya ang isang lalaki na nakatalikod pero ang ibabang bahagi ng katawan nito ay wala doon. Ang natitira lang ay mula baywang paitaas at may malapad itong pakpak na nakatiklop sa likod. Nanay, siya nga. Siya nga ang manananggal. Bulong ni Luis na nanginginig ang boses. Luis, hanapin mo ang ibabang bahagi ng katawan niya. Karaniwan tinatago niya lang yon dito sa madilim na sulok o sa ilalim ng mga bunto ng dayami. Utos ni Aling Vilma. Hinalughog ni Luis ang paligid ng kubo habang si Aling Vilma ay nagbabantay sa pinto. Sa likod ng mga sagingan, nakita ni Luis ang isang malaking banga. Nang silipin niya ito, nandoon ang ibabang bahagi ng katawan ng nilalang. Luis, kunin mo ang asin at abo. Bilisan mo! Sigaw ni Aling Vilma nang marinig nilang bumalik na ang itaas na bahagi ng nilalang mula sa himpapawid. Mabilis na kinuha ni Luis ang lalagyan ng asina, ngunit bago pa niya maibuhos ito, isang malakas na hangin ang umihip at tumama sa kanya. Tumilapon si Luis sa mga puno ng saging. Napasigaw si Aling Vilma. Tinawag si Luis. Lumapag ang itaas na bahagi ng aswang sa harap ng banga. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng tao. Puno ito ng balahibo. Ang mga mata ay nagbabaga sa galit at ang mga pangil ay mahaba. Tumingin ang nilalang kay Luis at naglabas ng nakakangilong tunog. Luis, tumayo ka! Gamitin mo ang itak! Sabi ni Aling Vilma habang binabato ng tawas ang nilalang. Pinilit tumayo ni Luis kahit masakit ang kanyang likod. Hawak ang itak, hinarap niya ang nilalang. Huwag kang lalapit sa akin! Sigaw ni Luis habang winawasiwas ang itak. Tumalon ang nilalang patungo kay Luis. Ngunit dahil sa bilis ng bata, nakailag siya at nasugatan niya ang pakpak nito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang sa buong kagubatan. Sa kabilang banda naman, si Aling Vilma ay mabilis na nagbubuhos ng asin at abo sa ibabang bahagi ng katawan na nasa loob ng banga. Napasigaw ang nilalang, naramdaman ng hapdi ng asin sa kanyang kalahating katawan. Tapos na ang pananakot mo sa baryong ito! Sigaw ni Aling Vilma habang patuloy sa paglalagay ng asina. Ang nilalang ay unti-unting nanghina. Hindi na ito makabitaw o makasapi sa kanyang ibabang bahagi dahil sa bisa ng asin at abo. Ang balat nito ay tila nasusunog at nagsisimulang umusok. Luis, tulungan mo ako! Itulak natin ang banga sa sapa! Utos ni Aling Vilma. Pinagtulungang itulak ni na Luis at Aling Vilma ang banga.
Nang mahulog ito sa tubig, ang itaas na bahagi ng nilalang ay nagsimulang maglaho na parang abo na tinangayin ng hangin hanggang sa tuluyan na itong nawala. Hingal na hingal si Luis habang nakaupo sa tabi ng sapa. "Nanay, patay na ba siya?" "Wala na siya, Luis. Pero hindi lang siya ang ganitong nilalang dito sa mundo. Marami pa sila at lagi silang naghahanap ng pagkakataon." Sagot ni Aling Vilma habang pinupunasan ng pawis sa noo. Bumalik sila sa bayan ni Melvin. Nadatnan nilang gising na si Edna at maayos na ang pakiramdam neto. Ligtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagpasalamat si Melvin ng luhod-luhod kina Aling Vilma at Luis. "Maraming salamat po, Aling Vilma. Salamat din, Luis. Utang namin sa inyo ang buhay ng aming mag-ina," sabi ni Melvin habang umiiyak sa tuwa. "Mag-iingat kayo simula ngayon, Melvin. Laging maglagay ng bawang at asin sa mga bintana." Pagbalik nila sa kanilang sariling bahay, sinalubong sila ni Arnold na kanina pa hindi makatulog sa kaba. "Oh, Luis, anong nangyari? Bakit may dugo ang damit mo?" tanong ni Arnold na bakas ang takot sa muka. Mahabang kwento, Arnold. Pero ang mahalaga, ligtas na ang lahat sa ngayon." Simpleng sagot ni Luis habang nilalapag ang kanyang itak. Kinaumagahan kumalat ang balita sa baryo tungkol sa pagkamatay ng matandang lalaki sa kubo. Sabi ng mga nakakita, natagpuan na lang daw itong tuyot at parang nasunog ang balat kahit wala namang apoy. Alam ni na Luis at Aling Vilma ang katotohanan, pero pinili nilang manahimik na lamang. Lumipas ang ilang buwan, naging tahimik ang baryo Arcangel. Ngunit isang hapon, habang si Luis ay kumukuha ng tubig sa balon, may nakita siyang isang batang lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Ang bata ay tila hindi taga roon at ang kanyang mga mata ay masyadong itim. Luis, sino ang kausap mo dyan?" Tawag ni Aling Vilma mula sa loob ng bahay. Wala po, nanay. May bata lang po rito," sagot ni Luis habang nakatingin sa bata. "Pumasok ka na dito, Luis. Papalubog na ang araw," sabi ni Aling Vilma na may himig ng babala. Nang lumingon si Luis uli sa puno, wala na ang bata. Ngunit sa putikan kung saan ito nakatayo, walang bakas ng paa ng tao kundi bakas ng malaking kuko ng ibon. Simula noon, naramdaman ni Luis na hindi patapos ang kanyang misyon. Marami pa siyang dapat matutunan kay Aling Vilma dahil ang kadiliman sa kanilang probinsya ay tila may sariling isip at laging nagmamasid. Isang gabi, habang nag-aaral si Luis ng mga orasyon sa ilalim ng lampara, narinig niya ang isang pamilyar na tunog sa kanilang bubong. Pero sa pagkakataong to, hindi lang isa ang naririnig niya. Parang marami sila at tila pinalilibutan ang kanilang bahay. "Nanay, naririnig niyo po ba yun?" tanong ni Luis habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang itak. "Luis, ihanda mo ang mga langis. Mukhang may mga bisita tayo ngayong gabi," seryosong sabi ni Aling Vilma habang binubuksan ang kanyang lumang libro. Sino po ba sila, nanay?" tanong ni Luis. "Ang mga kamag-anak ng pinatay natin sa sapa. Naghahanap sila ng ganti," sagot ni Aling Vilma. Maya-maya, biglang nayanig ang buong bahay. Ang mga dingding na kawayan ay tila kinakamot ng matatalas na kuko. Si Arnold na naroon ay natutulog na. Biglang nagising at sumigaw sa takot. "Luis, may muka sa bintana!" sigaw ni Arnold habang tinuturo ang itaas na bahagi ng kanilang bintana. Nakita ni Luis ang isang maputlang muka na may mahabang dila na pilit na pumapasok sa siwang ng kapis. Hindi nag-atubili si Luis. Kumuha siya ng isang basong tubig na may asin at sinaboy ito sa mukha ng nilalang. Isang nakangingilong tili ang bumalot sa buong bahay. "Arnold, kumuha ka ng sulo. Luis, huwag mo hahayaang makapasok sila," utos ni Aling Vilma habang nagsisimulang magsunog ng tuyong dahon ng suha sa loob ng bahay. Ang usok ng dahon ng suha ay mabilis na kumalat at narinig nila ang paglayo ng mga nilalang mula sa kanilang dingding. Ngunit alam ni Luis na pansamantala lamang ito. "Luis, kailangan nating lumabas.
Hindi tayo pwede manatili dito sa loob dahil susunugin nila ang bahay natin. Sabi ni Aling Vilma nang mapansin ang mga talsik ng apoy na nagsisimulang mahulog mula sa bubunga. Pero nanay, mas marami sila sa labas. Mas mabuti lang lumaban sa labas kaysa mamatay na parang daga dito sa loob. Binuksan nila ang pinto. Sa labas nakita nila ang 4 na nilalang na nakalutang sa hangin. Ang kanilang mga pakpak ay kasing lapad ng kumot at ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kadiliman. Luwis, sa kanan ka. Ako ang bahala dito sa gitna. Sigaw ni Aling Vilma. Nagsimula ang bakbakan sa bakuran ni na Aling Vilma. Si Luis ay buong tapang na nakikipagpalitan ng taga sa mga nilalang na sumusugod sa kanya. Kahit sugatan na ang kanyang braso, hindi siya tumigil. Para kay Nanay Vilma! Sigaw ni Luis habang tinatarak ang itak sa isa sa mga nilalang. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Luis na isa sa mga nilalang ay papalapit kay Arnold. Naiwan ito sa may pintuan. Arnold, tumakbo ka! Sigaw ni Luis. Ngunit bago pa makagalaw si Arnold, nahablot na siya ng nilalang at mabilis na pinalipad pa itaas. Luis, tulong! Sigaw ni Arnold habang papalayo sila sa lupa. Napasigaw si Luis at akmang susunod ngunit hinarang siya ng 2 pang aswang. Luis, huwag kang mawawala ng konsentrasyon. Gamitin mo ang orasyon na tinuro ko sa iyo. Paalala ni Aling Vilma habang abala din sa pakikipaglaban sa pinakapinuno ng mga aswang. Ipinikit ni Luis ang kanyang mga mata at binigkas ang mga salitang matagal niya ng kinabisado. Sa ngalan ng proteksyon, ang dilim ay maglalaho. Biglang nagliwanag ang itak ni Luis. Isang puting liwanag ang bumalot sa talim neto. Sa isang malakas na hataw, nahiwa ni Luis ang hangin at isang enerhiya ang tumama sa mga aswang na nasa harap niya. Agad na naging abo ang mga ito. Tumingala si Luis at nakita niyang pababa na ang aswang na may tangay kay Arnold. Tila nawalan ito ng lakas dahil sa liwanag na inilabas ni Luis. Luis! Saluhin mo si Arnold! Sigaw ni Aling Vilma. Tumalon si Luis at nasalo niya si Arnold bago pa ito tumama sa matigas na ugat ng puno. Ang aswang naman ay bumagsak sa lupa at agad na tinapos ni Aling Vilma gamit ang kanyang binditadong langis. Nang matapos ang labanan, tanging katahimikan na lang ang namayani sa paligid. Ang abo ng mga nilalang ay tinangay ng hangin. Si Luis, Arnold at Aling Vilma ay nakatayo sa gitna ng bakuran. Nanay, tapos na ba talaga? Tanong ni Luis habang tinutulungang tumayo si Arnold. Sa gabing ito, oo. Pero ang kwento ng mga katulad natin, Luis, ay hindi natatapos hanggat may dilim sa paligid. Sagot ni Aling Vilma habang nakatingin sa papalapit na liwanag ng umaga. Handa na po ako, nanay, kahit ano pang dumating. Determinadong sabi ng binata. Naglakad sila pabalik sa loob ng kanilang bahay na bahagyang nasira ng labanan. Alam ni Luis na simula pa lang ito ng kanyang mahabang paglalakbay bilang tagapangalaga ng kanilang baryo laban sa mga hindi nakikitang panganib. Pagkalipas ng ilang araw, matapos ang madugong gabing yon, tila bumalik sa normal ang buhay sa baryo Arcangel. Pero para kay Luis, alam niyang nagbago na ang lahat. Ang bawat kaluskos ng dahon at bawat huni ng kuliglig ay binigyan niya na ng kahulugan. Isang hapon, habang nag-iigib ng tubig si Luis sa balon malapit sa gubat, lumapit sa kanya si Melvin. Bakas pa rin sa mukha ni Melvin ang takot. Pero may dala siyang balita. Luis, si Edna, hindi siya makatulog ng maayos. Sabi niya may naririnig daw siyang boses ng bata na tumatawag sa kanya mula sa silong. Bulong ni Melvin habang palingon-lingon sa paligid. Boses ng bata? Pero Melvin, wala namang ibang bata sa paligid niyo kundi ang nasa sinapupunan pa lang niya, di ba? Tanong ni Luis habang ibinababa ang timba. Iyon nga rin ang pinagtataka ko, Luis. At kaninang umaga nakakita ako ng maliliit na bakas ng paa sa paligid ng bahay. Pero ang nakakapagtaka, ang mga bakas pabaliktad. Ang sakong nasa harap, ang mga daliri nasa likod.
Paliwanag ni Melvin. Agad na kinabahan si Luis. Naalala niya ang mga kwento ni Aling Vilma tungkol sa mga nilalang na hindi aswang, kundi mga engkanto na naninirahan sa mga punso o malalaking puno. Melvin, umuwi ka na. At wag na wag mong iiwan si Edna. Sabihin mo to kay Nanay Vilma. Bili ni Luis. Pagdating sa bahay, nadatnan ni Luis si Aling Vilma na nag-aayos ng mga pinatuyong dahon ng makabuhay. Nanay Vilma, si Melvin. Nagpunta po rito. Mukhang maibang umubulabog sa kanila. Pabaliktad daw ang bakas ng paa Ulat ni Luis. Itinigil ni Aling Vilma ang kanyang ginagawa at tumingin ng seryoso kay Luis. Iyan ay gawain ng isang daligmata o kaya ng isang malignong nagpapalit anyo. Luis, kailangan mo maghanda. Ang mga yan ay hindi nadadaan sa itak o asin lamang. Mas matalino sila kaysa sa mga aswang. Ano pong dapat nating gawin? Tanong ni Luis. Kailangan nating alamin kung ano ang kinuha o nagawa ni na Melvin para magalit ang mga tagalupa. Hindi sila lalapit ng walang dahilan. Sagot ni Aling Vilma. Kinagabihan nagtungo sina Luis at Aling Vilma sa bahay ni na Melvin. Habang naglalakad, napansin ni Luis na masyadong tahimik ang kagubatan. Wala man lang marinig na huni ng ibon o kuliglig. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga hakbang ang umiingay. Pagdating sa bahay, nadatnan nila si Edna na nakatulala sa sulok. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Edna! Edna! Naririnig mo ba ako? Tawag ni Aling Vilma habang hinahawakan ang noo ng babae. Biglang lumingon si Edna kay Luis. Luis, ang ganda ng kalaro ko. Sabi niya sasama daw siya sa akin kapag lumabas na ang sanggol. Sabi ni Edna sa boses na tila hindi sa kanya. Masyadong matinis at bata ang tono. Melvin, anong ginawa ninyo bago ito nagsimula? Tanong ni Luis. Nag-isip si Melvin. Nung isang araw, nagputol ako ng isang sanga ng matandang puno ng nara sa likod ng bahay para gawing panggatong. Pero nagpasintabi naman ako, Luis. Baka hindi sapat ang pasintabi mo, Melvin. O baka may natamaan kang hindi mo nakikita. Sabi ni Aling Vilma. Biglang yumanig ang sahig ng bahay. Isang malakas na tawa ng bata ang narinig mula sa ilalim ng kawayan. Luis, ang sulo! Sigaw ni Aling Vilma. Kinuha ni Luis ang sulo at tinapat sa mga siwang ng sahig. Doon nakita niya ang isang maliit na nilalang. Maitim ang balat nito, malaki ang tiyan, at ang mga mata ay kasing laki ng piso na kulay dilaw. Nakatingala ito kay Luis habang nakangisi at kitang-kita ang matatalas nitong ngipin. Iyan ang naniningi, Luis, ang tagapunso. Bulong ni Aling Vilma. Ibalik ninyo ang kinuha ninyo! Wika ng nilalang. Ang boses nito ay parang kumakalos sa bato. Melvin, nasaan ang mga kahoy na pinutol mo? Tanong ni Luis. Nasa likod, Luis. Nakasalansan pa. Sagot ni Melvin na nanginginig na. Kunin mo yon, lahat at ibalik mo sa paanan ng puno. Bilisan mo. Utos ni Luis. Habang tumatakbo si Melvin palabas, ang nilalang sa silong ay nagsimulang kumamot sa sahig. Ang bawat kamot neto ay tila nagpapasakit sa tiyan ni Edna. Luis, pigilan mo siya. Kapag hindi tumigil yan, mawawala ang bata sa sinapupunan ni Edna. Sigaw ni Aling Vilma habang nagbubuhos ng binditadong langis sa may sahig. Tumalon si Luis pababa ng bahay. Hinarap niya ang maliit na nilalang sa silong. Umalis ka rito! Ibabalik na ang kinuha sa inyo. Tumalon ang nilalang patungo kay Luis. Kahit maliit, napakabilis neto. Nakalmot nito ang binti ni Luis bago pa siya nakailag. Ang kalmot ay agad na nangitim at nakaramdam si Luis ng matinding hapdi na tila binuhusan ng asido. Luis, gamitin mo ang luya at asin! Sigaw ni Aling Vilma. Dinukot ni Luis ang luya sa kanyang bulsa. Mabilis itong kinagat at dinura sa direksyon ng nilalang. Pagdapo ng dura sa balat ng maligno, umusok ito at sumigaw ang nilalang sa sobrang sakit. Aray! Masakit!
Hindi kayo marunong rumespeto. Sagot ng maligno. Kayong mga tagalupa ang hindi marunong magpatawad. Nagkamali lang ang tao. Ganti ni Luis habang winawasiwas ang kanyang sulo. Sa labas, narinig ni Luis ang sigaw ni Melvin. Naibalik ko na! Naibalik ko na ang lahat ng kahoy na kinuha ko! Sigaw ni Melvin. Kasabay nito, biglang tumigil ang nilalang sa silong. Tumingin ito ng masama kay Luis. Sa susunod, hindi lang kahoy ang kukunin ko. Tandaan mo yan, batang kinubkop. Biglang naglaho ang nilalang na parang usok sa hangin. Hingal na hingal si Luis habang pilit na tumatayo. Umakyat siya sa taas at nakita niyang bumalik ang malay ni Edna. Ang kulay ng kanyang balat ay bumalik sa dati at himala ring nawala ang paninigas ng kanyang tiyan. Luis, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Vilma. Masakit po nanay pero kaya po naman. Sagot ni Luis. Kumuha si Aling Vilma ng ilang dahon at idinikdik ito para itapal sa sugat ni Luis. Mapanganib ang ginawa mo, Luis. Ang mga taga-punso ay hindi nakakalimot. Binanggit niya ang pagiging kinupkup mo. Alam nila kung sino ka talaga. Ano pong ibig niyo sabihin, nanay? Sino po ba talaga ako? Tanong ni Luis na matagal nang nagtataka sa kanyang tunay na pinagmulan. Tumingin si Aling Vilma sa labas, sa dilim ng gabi kung saan tila may mga matang nagmamasid pa rin. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman mo ang lahat, Luis. Sa ngayon, mahalaga nakatulong tayo. Bumalik sila sa bahay ng madaling araw na. Habang naglalakad, hindi maalis sa isip ni Luis ang sinabi ng maligno. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Arnold na noon ay iniinit ang kape. Luis, may naghahanap sa iyo kanina habang wala kayo. Isang lalaki nakasuot ng barong na Tagalog, pero kupas na ang kulay. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko siya. Ano? Saan siya nagpunta? Sabi niya maghihintay daw siya sa dulo ng tulay sa may sapa sa susunod na kabilugan ng buwan. Tumingin si Luis kay Aling Vilma, pero ang matanda ay tumalikod lang at pumasok sa kanyang silid. Alam ni Luis na may malaking lihim na unti-unting nabubunyag at ang susunod na kabilugan ng buwan ang magiging susi. Lumipas ang ilang mga araw at si Luis ay naging masigasig sa pagsasanay. Hindi na lang itak at orasyon ang kanyang inaaral. Tinuruan na rin siya ni Aling Vilma kung papaano makiramdam sa hangin at kung papaano makipag-usap sa mga kaluluwang ligaw. Isang hapon na, habang nag-iinsayo si Luis sa likod ng bahay, may napansin siyang kakaiba sa puno. May mga nakasabit na mga itim na tela sa mga sanga nito. Luis, huwag mong lalapitan ang punong yan. Sabi ng mga matatanda, diyan daw nagtitipo ng mga di kapiling kapag may malaking mangyayari sa baryo. Arnold, napapansin mo ba? Tila nagiging mas madalas ang kababalagan dito simula ng labanan natin ng mga aswang. Sabi ni Luis. Siguro dahil alam nilang may lumalaban sa kanila at ikaw yun, Luis. Sagot ni Arnold. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi mapakali si Luis. Gusto niyang pumunta sa tulay para makita ang lalaking tinutukoy ni Arnold. Pero ayaw niyang suwayin ang bili ni Aling Vilma na huwag lalabas ng bahay kapag bilog ang buwan. Ngunit nang makita niyang mahimbing nang natutulog si Aling Vilma at si Arnold, dahan-dahang kinuha ni Luis ang kanyang itak at lumabas ng pinto. Ang paligid ay maliwanag dahil sa sikat ng buwan, pero ang bawat anino ay tila gumagalaw. Naglakad si Luis patungo sa sapa. Habang papalapit sa tulay, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na tumatama sa kanyang batok. Sa dulo ng tulay, nakita niya ang lalaking sinasabi ni Arnold. Nakasuot nga ito ng lumang barong at nakayuko. Sino ka? Bakit mo ko hinahanap? Matapang na tanong ni Luis. Dahan-dahang iniangat ng lalaki ang kanyang ulo. Nanlumo si Luis sa kanyang nakita. Ang lalaki ay walang muka. Puro lang itong patag na balat. Walang mata, walang ilong. Ngunit narinig ni Luis ang isang boses sa loob ng kanyang isip. Luis anak, bumalik ka na sa amin. Anong anak?
Ang mga magulang ko ay matagal nang napatay, sabi ni Luis habang itinataas ang kanyang itak. Ang mga magulang mo ay hindi namatay, Luis. Ipinadala ka lang sa mundong ito para iligtas ka sa aming mga kaaway. Pero ngayon, kailangan ka na ng iyong tunay na pamilya sa kabilang panig. Wika ng boses. Biglang may lumitaw ng mga itim na anino mula sa ilalim ng tulay. Pinalibutan nila si Luis. Ang tubig sa sapa ay nagsimulang mag-apoy ng kulay asul. Hindi ako sasama sa inyo! Si Ali Vilma ang nanay ko! Sigaw ni Luis habang winawasiwas ang kanyang itak. Nagsimulang umataki ang mga nilalang. Ang bawat daplis nila sa balat ni Luis ay nagiiwan ng panlalamig o yelo. Pakiramdam ni Luis ay naninigas ang kanyang buong katawan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likuran. Luis, yumuko ka! Si Aling Vilma, hawak niya ang isang sulo na may kakaibang apoy na kulay lila. Isinabon niya ang ilang pulbos sa may hangin at biglang sumiklab ang paligid ng tulay. Umalis kayo! Hindi pa oras para makuha niyo siya! Sigaw ni Aling Vilma habang nagbabato ng mga tawas na may nakasulat na orasyon. Ang lalaking walang muka ay tumingin kay Aling Vilma. Vilma, alam mong hindi mo siya habang buhay na matatago. Siya ay anak ng Haring Engkanto ng Ilaya. Darating ang panahon na kukunin namin ang amin. Kasabay ng isang malakas na pagsabo ng usok, nawala ang lalaki at ang mga nilalang. Naiwan si Luis na nanginginig sa sahig ng tulay. Nilapitan siya ni Aling Vilma at niyakap. Sabi ko sa iyo, huwag kang lalabas, Luis. Nanay Vilma, totoo po ba? Anak ako ng engkanto? Tanong ni Luis habang umiiyak. Tumingin si Aling Vilma sa kanya ng may halong lungkot at pagmamahala. Luis, nahanap kita sa gitna ng gubat noong sanggol ka pa. Nakabalot ka sa tilang ginto at may proteksyon ng mga engkanto. Alam kong darating ang araw na ito, pero hindi ko akalain na sa ganito kaaga. Kaya po ba marunong ako ng mga ganitong bagay? Kaya po ba hindi ako tinatablan ng ilang sumpa? Tanong ni Luis. Oo, Luis. Ang dugo mo ay hindi purong tao, pero ang puso mo, ang pagpapalaki ko sa iyo ay bilang isang tao. Iyan ang magiging kalakasan mo o kahinaan mo sa hinaharap. Paliwanag ni Aling Vilma. Bumalik sila sa bahay, pero alam ni Luis na hindi na magiging gaya ng dati ang lahat. Ang Baryo Arcangel ay hindi na lang basta baryo para sa kanya. Ito na ang hangganan ng dalawang mundo na pilit siyang hinihila sa magkabilaang panig. Lumipas pa ang buwan. Nanganak si Edna ng isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Luisito bilang pasasalamat kay Luis. Pero sa likod ng saya, may banta pa rin nararamdaman si Luis. Isang araw habang naglalakad si Luis sa palengke ng bayan, may napansin siyang kakaibang mga tao. Nakasuot sila ng mga itim na kapa at hindi sila nagsasalita. Saan man sila magpunta, namamatay ang mga pananim at nagkakasakit ang mga hayop. Luis, nakikita mo ba yun? Sabi ni Itay, sila daw ang mga sundo ng dilim. Galing daw sila sa kabilang bundok. Nararamdaman ko sila, Arnold. Hindi sila galing dito. Sabi ni Luis habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang bag na may lamang mga gamot at proteksyon. Nang gabing yun, isang malakas na bagyo ang tumama sa baryo. Pero hindi ito ordinaryong bagyo. Ang ulan ay kulay pula at ang hangin ay amoy na bubulok na karne. Luis, Arnold, pumasok kayo sa loob ng bilog. Sigaw ni Aling Vilma habang gumuguhit ng malaking proteksyon sa sahig ng kanilang bahay gamit ang asin at abo ng palaspas. Nanay, ano po bang nangyayari? Ang sundo ay narito na. Hindi lang ikaw ang pakay nila, Luis. Gusto nilang sakupin ng buong baryo para gawing kaharian ng kadiliman. Sagot ni Aling Vilma na bakas ang pag-aalala. Biglang nawasak ang pinto ng kanilang bahay. Pumasok ang tatlong lalaking nakakapa. Sa likod nila, nakatayo ang lalaking walang muka
na nakita ni Luis sa tulay. Vilma, tapusin na natin to. Ibigay mo sa amin ang bata at hayaan namin mabuhay ang mga tao sa baryo. Wika ng boses sa isip ni Luis. Hindi ko ibibigay si Luis sa inyo. Sigaw ni Aling Vilma habang tinataas ang kanyang mga kamay para mag-orasyon. Ngunit bago pa man matapos ni Aling Vilma ang kanyang sasabihin, itinaas ng lalaki na walang muka ang kanyang kamay at isang itim na enerhiya ang tumama sa matanda. Tumilapon si Aling Vilma sa dingding at nawalan ng malaya. Nanay! Sigaw ni Luis. Luis, tumakbo ka na. Ako na ang bahala rito. Ngunit sa isang kumpas lang, tumilapon din si Arnold. Ngayon si Luis na lang ang nakatayo sa harap ng mga nilalang. Luis, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Sabi ng lalaking walang muka habang lumalapit. Huminga ng malalim si Luis. Naalala niya ang lahat ng turo ni Aling Vilma. Naalala niya ang liwanag na lumalabas sa kanyang itak noong nakaraang laban. Hindi ako basta-basta susuko, sigaw ni Luis. Sa pagkakataong to, hindi lang ang itak ang nagliwanag. Ang buong katawan ni Luis ay binalot ng isang ginintuang liwanag. Ang kanyang mga mata na dati ay kulay kape ay naging kulay ginto. Anong nangyayari? Gulat na wika ng lalaking walang muka. Ang kapangyarihan ni Luis bilang anak ng Haring Engkanto ay unti-unti nang nagigising dahil sa matinding galit at kagustuhang protektahan ang kanyang pamilya. Umalis kayo sa bahay na to! Ngayon din! Dagundong ng boses ni Luis na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula kay Luis. Ang mga sundong engkanto ay agad na nalusaw sa tindi ng liwanag. Ang lalaking walang muka ay napilitang umatras habang nasusunog ang kanyang kapa. Hindi ito ang huli, Luis. Babalik kami. May mas malakas na persa. Sigaw ng nilalang bago tuluyang naglaho sa kadiliman ng bagyo. Nang mawala ang mga nilalang, unti-unting nawala ang liwanag sa katawan ni Luis. Bagsak siya sa sahig, hapong-hapo. Agad niyang nilapitan si Aling Vilma. Nanay, ayos lang po ba kayo? Bulong ni Luis habang umiiyak. Dahan-dahang iminulat ni Aling Vilma ang kanyang mga mata. Luis, ang liwanag nakita ko. Opo, nanay. Wala na po sila. Sagot ni Luis. Tinulungan din nila si Arnold na magising. Bagamat may mga pasa, ligtas silang lahat. Pero alam ni Luis na ang gabing yon ang huling gabi ng kanilang katahimikan. Kinabukasan, maraming tao sa baryo ang nagtatanong-tanong tungkol sa kakaibang liwanag na nakita nila sa bahay ni Aling Vilma. Hindi na itinago ni Luis ang katotohanan. Mga kababayan, may mga panganib na dumarating sa ating baryo na hindi natin nakikita. Pero hanggat nandito ako at si Aling Vilma, hindi namin nahayaan na saktan nila kayo. Sabi ni Luis. Mula noon, hindi lang si Aling Vilma ang pinupuntahan ng mga tao. Si Luis ay naging simbolo na rin ng proteksyon sa baryo. Tinawag siyang ang bantay ng Ilaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Luis na may malaking digmaan pang paparating. Ang kanyang tunay na ama, ang Haring Engkanto, ay hindi titigil hangga't hindi siya nababawi. At si Luis, handa na siyang harapin ng kahit anong kababalaghan, tao man o hindi. Matapos ang gabing yon ng pagsabog ng liwanag, hindi na naging pareho ang pagtingin ng tao sa baryo Arcangel kay Luis. May halong paggalang at takot ang bawat titig na ipinupukol sa kanya. Si Aling Vilma naman ay unti-unti nang nangihina. Ang matanda ay tila nauubusan na ng lakas dahil sa huling sagupaan nila sa mga sundo ng kadiliman. Isang hapon na, habang nakaupo si Luis sa tabi ng higaan ni Aling Vilma, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Luis, anak, nararamdaman ko na ang tawag ng lupa. Hindi ko na kayang itago ang iyong tunay na ningning. Mahinang sabi ni Aling Vilma habang pilit nang umingiti. Nanay Vilma, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Marami pa po kayo tinuturo sa akin. Sagot ni Luis habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Naituro ko na lahat sa iyo ng mahalaga, Luis.
ang pagpili na maging mabuti sa gitna ng kadiliman. Kahit na may dugo kang engkanto, ang pagkatao mo ay nagpapatakbo sa iyong puso. Bilid ni Aling Vilma. Kinagabihan habang binabantayan ni na Arnold at Luis ang matanda, biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa loob ng bahay. Hindi ito ang hangin na presensya ng mga aswanga. Ito ay mabango, amoy sampagita at basang lupa. Lumitaw sa gitna ng silidang isang matangkad na lalaki. Wala na itong kapa at sa pagkakataong to, meron na itong muka. Isang mukhang kamukha ni Luis. Ngunit may mga matang kulay pilak. Sino ka? Tanong ni Arnold habang pilit na tumatayo para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Ako ang Haring Malaya ng Ilaya. Naparito ako para hindi sa digmaan, kundi para sa aking anak. Wika ng hari. Tumingin si Luis sa kanyang ama. Hindi ako sasama sa inyo kung sasaktan mo ang mga tao rito, lalo na si Nanay Vilma. Ngumiti ang hari, isang ngiting puno ng lungkot. Alam ko, Luis. Hindi ako naparito para sa digmaan. Naparito ako para bigyan ng kapayapaan ng babae nag-aruga sa aking anak nung hindi ko maagawa dahil sa sumpa ng aming kaharian. Wika ng hari. Lumapit ang hari kay Aling Vilma at ipinatong ang kanyang kamay sa noo ng matanda. Isang malambot na liwanag ang lumabas at sa isang iglap, ang kulubot na balat ni Aling Vilma ay tila kuminis. At ang kanyang paghinga ay biglang naging panatag. Luis, ang buhay niya ay dugtong sa aking kapangyarihan. Hindi na siya magdurusa sa sakit, pero darating ang panahon na kailangan mo ring bumisita sa Ilaya para tanggapin ang iyong korona. Sabi ng lalaki, bago unti-unting naglaho. Lumipas ang mga taon, ang pangyayari ay naging bahagi na lang ng mga kwentong bayan sa probinsya. Si Aling Vilma ay nabuhay pa ng matagal na panahon. Tila hindi tumatanda, hanggang sa payapa siyang pumanaw sa kanyang pagtulog sa ilalim ng pagbabantay ni Luis. Si Arnold naman ay naging katuwang ni Luis sa pagpapanatili ng katahimikan sa Baryo Arcangel. Sila ang naging takbuhan ng mga tao kapag may mga hindi mapaliwanag na pangyayari sa bukid o sa gubat. Si Luis, ang batang kinupkop ng matandang albularyo, ay nanatili sa baryo. Bagamat alam niyang may trono siyang hinihintay sa kabilang mundo, mas pinili niyang maging tao. Tuwing kabilugan ng buwan, makikita si Luis na nakatayo sa tulay ng sapa. Tinitignan ang kanyang anino sa tubig. Isang aninong may pakpak at korona. Ngunit ang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa mortal. Dito nagtatapos ang kwento ni Luis, ang tagapagtanggol ng Baryo Arcangel, na nagpatunay na ang tunay na lakas ay wala sa dugo, kundi sa pagmamahal ng mga tao nga nagpalaki sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Tahimik ang paligid habang naglalakad ang binata sa makitid na daan patungo sa liblib na baryo. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon pero tila palubog na ang araw. Sa kanyang likuran ay mga punong matataas at malalayo ang pagitan. Habang sa unahan ay daang tila walang katapusan. Bitbit lang niya ang isang lumang backpack. May laman itong ilang pirasong tinapay, tubig at isang papel na may nakasulat na direksyon. Ayon sa nabasa niya, doon sa dulo ng baryo matatagpuan ang matandang si Mang Isko. Isang taong kilala sa lugar ngunit matagal nang hindi nakikita ng karamihan. Sa bawat hakbang, napapansin niyang pabigat ng pabigat ang hangin. Hindi dahil sa pagod, kundi parang may bumabalot na bigat sa paligid. Ang mga dahon ay tila walang sigla. Kahit may hangin, hindi ito gumagalaw. Minsan ay parang may mga matang nakamasid mula sa kakahuyan. Pero paglingon niya, wala naman. Nagsimulang maging madilim ang langit kahit wala pang ulan. Nag-iba din ang tunog ng paligid.
Ang mga huni ng ibon ay nawala at napalitan ng mahinang ugong na hindi niya mapaliwanag. Hindi ito normal, parang may malalim na ingay na sumisiksik sa tenga. Mahina pero nakakapagtayo ng balahibo. Habang lumalalim ang lakad, napansin niyang tila paikot-ikot ang daan. Umabalik siya sa parehong lugar kahit diretso lang siya. Isa, dalawang beses niyang nakita ang isang punong kahoy na may malaking hiwa sa katawan. Pamilyar. Imposibleng magkamali siya ng daan, pero parang niluloko siya ng paligid. Ang mga puno sa gilid ay unti-unting nagbabago ng itsura. Dati mayayabong, ngayon tuyot at parang sunog ang ilang sanga. Ang lupa ay nagiging maputik at may bahagi pa ito may bahid ng kulay pula. Hindi niya alam kung putik ba iyon o dugo na. Ngunit ayaw niyang isipin pa. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang anyo, isang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit, ngunit naroon lang ito, tila hinihintay siya. Hindi niya pinansin pero ramdam niyang sinusundan siya nito sa di kalayuan. Hindi siya tumigil, hindi rin siya tumakbo. Pero sa puso niya, nagsimula nang tumibok ang kaba. Hindi ito simpleng lakad, hindi ito ordinaryong biyahe. At sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay palapit siya sa isang bagay na hindi niya maaaring balikan. Sa paglalakad ng binata, napansin niya mas nagiging kakaiba ang kapaligiran. Ang mga puno ay mas naging baluktot, ang mga sangay parang may kamay na gustong humawak. May bahagi ng daan na naglalagaslas na dahon kahit walang hangin, at ang ilang dahon ay may kulay kalawang na parang pinatuyo ng dugo. Sa gilid ng daan, may mga aninong mabilis na dumadaan. Minsan ay sa kanan, minsan ay sa kaliwa. Hindi ito lubos na nakikita, pero nararamdaman niya ang presensya. Tila ba hindi siya nag-iisa? Ramdam niyang may sumusunod, nanunood at naghihintay. Nang huminto siya saglit para uminom ng tubig, napansin niya ang boteng parang lumalamig ng sobra. Hindi malamig na normal, kundi malamig na parang may yelo sa loob. Kahit hindi naman ito nilagay sa ref. Pagbalik ng tingin niya sa paligid, mas naging tahimik ang paligid. Walang kahit anong tunog, kahit sariling yabag ay tila nawawala sa pandinig. Napansin niyang may nagbago sa daan. Ang lupa na dati buhangin ay naging parang itim na abo. Kapag tinatapakan niya, may mahinang tunog ng pagdurog, tulad ng pag-apak sa tuyong buto. May amoy na rin sa hangin, hindi mabaho, pero masangsang, parang sunog na balat. Maya-maya pa, muling sumulpot sa di kalayuan ang lalaking nakita niya kanina. Nakatayo lang ulit sa gilid ng daan. Hindi gumagalaw, walang reaksyon, hindi maaninag ng buo ang muka, pero sigurado siyang ito rin ang lalaking nakita niya dati pa. At ngayon, mas malapit na ito kaysa sa dati. Patuloy siyang naglakad, pinipilit iwaksi ang kaba, ngunit ang paligid ay unti-unting lumalabo. Ang mga puno ay tila lumalapit kahit hindi naman siya gumagalaw sa gilid. Ang liwanag mula sa langit ay unti-unting nauupos, parang kandilang nauubos ang ilaw. Biglang napansin niya ang isang bahay kubo. Abandonado ito, kalahating giba at natatakpan ng damo. Doon sa mismong pintuan nito ay may nakasabit na palaspas na tuyo na, at sa ilalim isang manika na walang mata. Wala siyang balak lumapit pero parang humihila ang lugar. May lakas na parang gustong pumasok siya. Ngunit mas pinili niyang magpatuloy. Habang lumalakad, mas ramdam niya ang bigat sa katawan. Hindi ito pagod, kundi para bang may humihila sa kanya pabalik. Gusto siyang pigilan ng lugar. Ayaw siyang payagang makarating kay Mang Isko. At sa dulo ng kalsada, aninag niya ang isang maliit na tulay. Luma. May lumang lubid sa gilid at sa ilalim nito ay hindi ilog, kundi itim na tubig. Tila langis o putik na buhay. Walang dumadaloy pero gumagalaw ito.
paikot-ikot at dahan-dahan. Alam ng binata sa sarili niya, pagkatapos ng tulay na ito, wala nang atrasan. Habang nakatayo sa harap ng tulay, tila huminto ang oras. Hindi siya makagalaw kaagad. May malamig na ihip ng hangin na biglang tumaan sa batok niya, tila bulong ng hindi nakikitang nilalang. Ang tulay ay umiingit kahit wala namang gumagalaw dito. Parang may dumadaan pero hindi nakikita ng mata. Sa ilalim ang itim na tubig ay nagsimulang magkaroon ng mga bula. Maliliit sa simula pero unti-unting lumalaki. Sa gitna ng tubig, may parang mababaw na hubog. Hindi siya sigurado kung isda ba iyon, unggoy o kamay. Ngunit bago pa niya matukoy, lumubog muli ito at nawala. Dahan-dahang tumapak ang binata sa unang tabla ng tulay. Umingit ito ng malakas. Ang tunog ay tumutunog sa buong paligid. At saglit na parang natahimik ang lahat. Kahit ang ihip ng hangin ay tumigil. Parang pinagmamasdan siya ng kagubatan mismo. Sa gitna ng tulay napahinto siya. Mula doon may tanaw siyang kakaiba. Sa kabilang dulo ng daan ay may hamog na makapala. Pero sa ilalim nito ay may mga aninong gumagalaw. Hindi niya maaninag kung mga tao ba o hindi. Ang iba ay parang gumagapang. Ang ilan ay tila lumulutang. Sa sobrang kapal ng hamog, hindi niya makita ang lupang tinatapakan ng kabilang bahagi. Ngunit alam niya, kailangan niyang tumawid. Walang balikan. Lumingon siya sa likod at sa gulat niya, wala na ang daan. Walang puno, walang simula. Parang tinanggal siya sa mundo. Sa pagkabigla, napatingin siya sa may mga kamay niya. Marumi ito, may bahid ng putik at sugat na hindi niya naalala kung kailan niya nakuha. Ang mga kuko niya ay bahagyang itim at ang balat niya ay nanlalamig. Parang unti-unti siyang sinisip-sip ng lamig ng lugar. Pagsapit sa dulo ng tulay, biglang huminto ang hamog. Bigla itong humawi ng parang may malakas na hangin na tumulak mula sa kalagitnaan. At sa harap niya, bumungad ang isang kakaibang tanawin. Ang mga puno'y dati malalabay, ngayon ay parang mga poste ng krus. May nakasabit na kung ano sa mga sanga. Ang mga ibon ay hindi lang patay, kundi nakatusok sa mga tinik ng kahoy. At sa lupa, may mga bakas ng paa. Hindi pangkaraniwan, mahaba, parang hindi tao ang gumawa. Wala na siyang naririnig, wala na ring kabog ng puso. Ang paligid ay parang patay, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang hakbang pa at maririnig niya nga may humihinga sa likod. Pero nang lumingon siya, wala namang tao. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata matapos tumawid sa tulay. Sa bawat hakbang niya sa bagong landas, ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang balikat. Parang may nakasunod na hindi mabigat sa mata, pero ramdam ng balat. Sa di kalayuan ay may figura ng isang matandang lalaki. Nakayuko, tila hinihintay siya. Habang papalapit, may lumilinaw ang itsura ng matanda. Payat ito, may yuko ang likod at nakasuot ng lumang damit na kulay abong putik. Ang balat ay kulubot, parang tuyong dahon, ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang mukha nito. Maputla, halos kulay abo, at ang mga mata mapurola, walang kinanga. Tila pamilyar ang figura. Alam niyang ito si Mang Isko, pero may mali. Habang papalapit, biglang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang mga puno sa likod ng matanda ay tila naging mga anino. Ang lupa ay unti-unting nagkaroon ng lamat, parang binuka ng hindi nakikitang puwersa. Sa kanyang paningin, unti-unting nagbago ang anyo ni Mang Isko. Hindi biglaan, kundi mabagal at nakakakilabot. Ang balat ng matanda ay tila unti-unting natutuklap at sa ilalim nito ay hindi laman, kundi parang abo. Ang mga mata nito ay lumalima
at ang bibig ay bahagyang nakangiti na parang may itinatagong sikreto. Hindi pa rin nagsasalita si Mang Isko, ngunit tila ba nakakapagsalita ang presensya niya. Sa katahimikan ng paligid parang sumisigaw ang mga aninong pumapaligid. Mula sa lupa, may mga kamay na unti-unting lumilitaw, hindi para humatak kundi para sumaksi. Ang binata ay napahinto, tila nalilito ang kanyang utak. Hindi niya na alam kung gising pa ba siya o nananaginip. Ngunit alam niya sa kanyang sarili, may hindi totoo, may hindi tama. At doon sa pinakagitna ng kagubatan, sa gitna ng katahimikan at kadiliman, unti-unting dumapo sa kanya ang katotohanan. Si Mang Isko ay matagal nang patay. At mula kanina, mula pa sa simula ng kanyang biyahe, hindi niya alam na multo na pala ang kasama niya. Lumingon siya sa likod. Ang daan pabalik ay wala na. Wala na rin ang liwanag ng langit. Ang mga puno'y dati ay tuyo. Ngayon ay may mga nakasabit na katawan, nakabaliktad, nakabigti. May mga mata na nakatitig sa kanya kahit wala ng buhay. Sa gilid ng kanyang paningin ay gumalaw ang mga aninong mabagal ang galaw. Lumapit, walang tunog. Ang lupa ay nagsimulang umalog. Hindi malakas pero sapat para mabasag ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa gabi kundi parang tinakpan ng isang malaking anino ang buong kagubatan. At sa harap niya, si Mang Isko ay nawala na. Naiwan lang ang kanyang sombrero at isang papel na may sulat na hindi niya maalala kung siya ba ang nagsulat. Ngunit sa sandaling yun, alam niyang hindi na siya bisita sa lugar na ito. Isa na rin siya sa kanila. Nilingon niya muli ang lugar kung saan nakita ang matanda. Wala na ito. Naiwan lamang ang sombrerong yari sa anahaw at ang papel na parang sinadyang iwan para sa kanya. Maalikabok ang papel at bahagyang basa ng dugo ang sulok. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa papel ay may sulat kamay na nanginginig ang letra. Hindi niya matukoy kung sulat ba ng matanda o kanya mismo. Iisa lamang ang nakasulat. Walang nakakauwi. Lahat ay saksi. Isa ka na sa amin. Bumilis ang tibok ng puso niya matapos mabasa ang sulat. Tumakbo ang isip niya sa bawat pangyayari. Ang aninong sumusunod sa kanya, ang paulit-ulit na daang parang umiikot, ang paglalim ng katahimikan at ang tulay na wala ng daan, pabalik. Lahat ay may dahilan. Lahat ay parte ng isang bagay na mas malaki pa sa kanyang pangunawa. Lumingon siya sa paligid. Ang mga punong kahoy ay mas naging madilima. Ang mga anino ay mas naging matalas. Ang mga dahon sa lupa ay hindi na ordinaryo. Ang iba ay may mantsa ng dugo. Ang ilan ay may mukha ng mga taong parang sumisigaw. Nakaimbak ang huling emosyon ng takot sa kanilang mga mata. Biglang lumamig ang hangin. Sa harapan niya, isang nilalang ang lumitaw. Hindi na si Mang Isko. Isang figurang sobrang payat, nakasuot ng itima at may mahabang buhok na tumatakip sa muka. Hindi ito gumagalaw, hindi ito nagsasalita. Pero ramdam niyang iyon ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa lugar na ito. Sa gilid ng nilalang, may mga aninong dumudungaw. Mula sa mga puno, ang kanilang mga mata ay kulay pula. Walang iris, puro galit. Hindi sila gumagalaw pero alam niyang pinapanood siya. Sinusukat, tila naghihintay kung kailan siya bibigay. Ang lupa ay muling umalog. Mula sa likod ng kanyang tinatahak, lumitaw ang mga bangkay. Hindi ito karaniwang patay. Ang kanilang balat ay wala na. At ang laman ay parang niluto sa apoy. Hindi sila galit, hindi sila gutom. Pero alam niya nga, may kailangan sila sa kanya. Isang bahagi niya ang nawawala at ang gusto nila itong kunin. Hindi na siya makatakbo. Hindi na rin siya makasigaw.
Ang katawan niya ay nanigas. Hindi dahil sa takot, kundi parang unti-unti na siyang sinusuka ng mundong ito bilang isang buhaya. Dahan-dahan niyang naramdaman na may humahawak sa kanyang batok. Malamig, madulas at parang walang balat. Napapikit siya, ngunit nang idilat niya muli ang mata, nasa ibang lugar na siya. Isang lugar na puno ng kandila, mga pader na gawa sa buto, lupaing basa ng tugo, at sa gitna ng lahat ng ito, isang altar na yari sa kalansaya. Nakatayo sa ibabaw si Mang Isko, buo, buhay pero hindi tao. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang mga mata niya ay lumulutang sa itima. Walang puti, walang liwanag. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang putol na ulo. Hindi niya matukoy kung kanino, ngunit may isang bagay ang malinaw. Wala na siya sa daigdig ng mga buhay. At si Mang Isko ay ang tagapagsalubong. Sa harap ng altar ng mga kalansaya, nananatiling nakatayo ang binata. Hindi siya makagalaw, hindi makaiyak, at hindi rin makaiwas ng tingin. Ang paligid ay tila humihinga. Bawat dingding na gawa sa buto ay parang may sariling tibok. Ang sahig ay basa, hindi lang ng dugo, kundi ng isang likido na malapot, kulay itim at may baho ng panis na bangkay. Sa gitna ni Mang Isko, na ngayon ay hindi na simpleng matanda, ang katawan niya ay tila yari sa usok na abo, pero nananatiling buo sa anyo. Sa kanyang likod ay may tila mga pakpak, pero hindi pang anghela. Ito'y parang kalansay ng paniki, tuyo, mahaba at matulis. Hindi nagsasalita si Mang Isko, ngunit ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang kandila sa paligid ng altar ay isa-isang namatay. Nang namatay ang huling kandila, muling lumitaw ang mga aninong kanina pa sumisilay mula sa dilim. Ngayon, mas malinaw na sila. Ang mga mukha nila ay may mga sugat na hindi gumagaling. Ang iba'y walang mata, walang bibig, at ang ilan ay wala ng ulo. Ngunit nakatayo pa rin. Mula sa ilalim ng altar, may lumitaw na hagdan pababa. Parang pilit siyang inaanyayahan na bumaba doon. Ang paligid ay hindi sumisigaw, pero ang katahimikan nito ay parang hampas ng isang malakas na kulog. Ang katahimikan ay parang bumubulong sa kanyang kaluluwa. At sinasabi nga, wala ka nang babalikan. Wala siyang pagpipilian kundi lumakad. Bawat yapak niya pababa sa hagdan ay may tunog ng pagdaing. Parang ang mismong bato ay sumisigaw sa bigat ng kanyang presensya. Hindi pa siya nakakarating sa pinakailalim, ngunit ramdam niya ang lugar ay hindi lang basta libingan. Ito ay taguan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa pinakailalim ng hagdan, bumungad ang isang malawak na kuweba. Dito ang mga dingding ay may mga nakasulat na mga pangalan. Ilan sa mga pangalang iyon ay pamilyar. Apelyedo nila. Apelyedo ng kanyang mga ninuno. May mga petsa at sa tabi ng iba ay may ukit ng hugis mata. Lahat nakatingin sa kanya. Sa gitna ng kuweba, may isang hukay. Malalim, itim at walang katapusan. Sa paligid nito ay may mga nilalang na nakaluhod. Parang dating tao. Ngayon ay hindi na. Wala silang balat, puro ugat. Nakatungo sila, pero ang mga likod ay may mga nakaukit na mga mata. Tumitibok ng malakas ang puso ng binata. Doon niya naalala, kanina sa papela, may nakasulat. Lahat ay saksi. Isa ka na sa amin. Ngayon niya lang naintindihan, hindi siya naglalakbay papunta kay Mang Isko. Siya ang papalit sa kanya. Siya ang bagong tagapagsalubong ng mga kaluluwang ligaw. Sa likuran niya, unti-unting nagsimula ang pagsara ng kuweba. Ang liwanag mula sa daan palabas ay naglaho. Ang huling tanaw niya ay ang sombrero ni Mang Isko, nakapatong sa bato. At habang bumabalot ang dilim, nagsimulang tumugtog ang isang tila orasyon.
huni ng mga kaluluwang matagal nang nakalimutan na. Hindi niya na maramdaman ang kanyang mga kamay nanlalamig ito kahit wala namang hangin sa loob ng kuweba. Pakiramdam niya, ang kanyang katawan ay unti-unting hinihigop ng kung anong puwersa mula sa hukaya. Parang may mabigat na lubid na hindi nakikita. Pilit siyang hinihila papalapit sa gilid. Pilit niyang nilabanan, ngunit sa tuwing aatras siya, may mga matang sumisilip mula sa dilim. Hindi mata ng tao kundi mga mata ng bagay na hindi dapat umiiral. Pula ang mga ito, ngunit parang may mga lumulutang na usok mula dito. Galit ang mga matang iyon at gutom. Sa gilid ng hukaya, may nakapatong na lumang libro. Gawa ito sa balat, hindi ng hayop, kundi ng tao. Ang pahina ay parang balat din ng sanggola, maninipis at mamasa-masa. May mga simbolo sa loob na hindi niya maintindihan, ngunit ang bawat tingin niya ay parang nakakaintindi. Ang utak niya ay kahit walang kahulugan ang mga letra. Sa gitna ng pahina may isang larawan, ang mukha ni Mang Isko, pero bata. Nakatayo ito sa parehong altar sa kinaroroonan niya. Sa ilalim ng larawan, may isang tanong na nakasulat. Sino ang papalit kung ang tagapagsalubong ay lumisan? Biglang lumamig ang hangin. Mula sa itaas, naririnig niya ang pagsara ng hagdan. Isa-isang bumabagsak ang mga bato. Parang may gustong bumura ng daan pabalik. At nang lumingon siya, ay may isang aninong lumilitaw mula sa dilima. Hindi ito si Mang Isko. Isa itong babae. Mahaba ang buhok, basang-basa at ang mukha ay puno ng hiwa. Sa bawat hakbang nito ay may tunog ng putik at tunog ng basag na buto. Dala-dala nito ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy at inilapag ito sa harap ng binata. Saka unti-unting lumubog sa lupa. Hindi niya alam kung bakit pero bigla niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may salamina. At nang sumilip siya, hindi na siya ang nasa loob ng refleksyon. Ang mukha niya ay kasing sama ng kay Mang Isko. Maitim ang mata, walang laman ang loob, at ang balat niya ay unti-unting nangungulubot. Ang damit niya ay maruming puti, parang sinusuot sa bangkay. Sa kanyang isipan, may pumasok na boses. Hindi ito tunog ng tao. Parang ungol ngunit malinaw ang mensahe. Nagsimula na ang pagbabago. Hindi ka na makakaalis. Yun ang mensahe. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paligid, may mga aninong nagsimulang lumapit. Sa bawat anino, may isang pangalan na sumisilip sa kanyang isip. Puro pamilyar, puro dating kasamahan. Puro dating bumibisita kay Mang Isko. Ngayon isa na siya sa kanila at ang landas ng mga patay ay hindi na daan na nilalakaran niya. Ito na ang kanyang bagong tirahan. Lumipas ang panahon, hindi na kayang sukatin ng kalendaryo. Wala na ring saysay ang oras sa ilalim ng lupa. Sa mundo ng mga buhay, araw at gabi ang umiikot. Pero sa lugar kung nasaan siya ngayon, ang dilim ay walang hinto at ang katahimikan ay parang palaging naghihintay ng sigaw. Hindi na maalala ng binata ang pangalan niya. Ang katawan niya ay naroon pa rin. Pero hindi na siya iyon. Sa bawat araw na lumilipas, isa na siyang anino na lumalakad sa paligid ng altar. Tahimik na nagbabantay, kasama ng iba pang tulad niya. Mga dating buhay na ngayon ay naging bahagi ng lugar. Wala silang muka pero may tungkulin. Isa lang ang kanilang inaantay, ang susunod na dumating. At dumating nga ito. Isang lalaki, mas bata pa sa kanya, nang siya ay buhay pa. Bitbit ang isang maliit na bag, may tubig, tinapay at mapa. Galing siya sa kabilang bayan. Naghahanap daw ng matandang manggagamot na si Mang Isko. Wala siyang kaalam-alam kung anong klaseng lugar ang pinasok niya. Tahimik siyang pumasok sa gubat
ang parehong gubat kung saan unang naligaw ang binata, parehong ruta. Parehong mga palatandaan, parehong ingay sa paligid. Ang mga puno ay muling nagbago ng anyo. Ang dahon ay muling nagkulay dugo. At ang mga anino ay muling nagsilabasan. Pero walang babala, walang tumigil sa kanya. Sapagkat ang mga tagapagbantay ay hindi na tao. Hindi sila naroroon para tulungan. Kasama sa kanila ang dating binata. Ngayon ay multo na ng kanyang dating sarili. Tahimik siyang nakatanaw habang tinatahak ng bagong biktima ang simula ng bangungot. Wala siyang emosyon, wala ring awa. Ang kalsada ay muling binuhay para sa panibagong yugto. At habang nilalakbay ng lalaki ang daan papunta kay Mang Isko, ang buong kagubatan ay parang muling huminga. Sa bawat hakbang ng bagong dating, may kaluluwang pumapalit ng anyo. Ang mga puno ay nagbubulungan at ang lupa ay tila sabik na. At sa dulo ng daan, muling nagpakita si Mang Isko. Hindi na siya matanda, hindi na rin siya anyong tao. Sa mga mata ng bagong bisita, isa lang siyang misteryosong matanda. Ngunit sa mga mata ng mga tagapagbantay, siya na ang ugat ng sumpa. Magaan pa ang pakiramdam ng bagong bisita habang binabagtas ang masukal na daan. Saglit pa lang siyang naglalakad pero ramdam niya nga malapit na siya. Ayon sa matanda nagsabi sa kanya sa baryo, sa dulo daw ng kakahuyan ay naroon si Mang Isko. Isang albularyo nga may kakayahang bumuhay ng pag-asang nawala. May dala siyang sulat mula sa kanyang ina, isang hiling. Matagal nang may sakit ang kanyang ama, hindi makalakad, hindi makapagsalita. Wala nang doktor na makatulong. Si Mang Isko na lang daw ang pag-asa. Tangan ang papel at litrato ng ama, tuloy-tuloy ang lakad ng lalaki. Hindi niya napapansin ang pagbabago sa paligid. Kanina maliwanag ang langit, ngayon animoy lumubog ang araw kahit umaga pa lang. Ang mga puno ay nagkakapalan. Ang hangin ay bumigat. Ang lupa unti-unting lumalambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala siyang kamalay-malay na pinapanood na siya. Sa bawat hakbang, sumusunod ang mga aninong walang anyo. Isa roon ang binatang minsang naging katulad niya. Ngayon ay tagapagsilbi sa kadiliman. Sa dulo ng landas may isang maliit na bahay kubo. Luma, marupok pero nananatiling buo sa gitna ng gubat. Sa labas ay may duyan na gumagalaw kahit walang hangin. Sa tabi nito isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog na kupas. Nakaupo sa bangkito. Ito na si Mang Isko. Walang usapan, walang palitan ng salita. Ngunit sapat na ang titig ni Mang Isko para sumunod sa loob ang bagong bisita. Sa loob ng kubo may mga boteng may lamang likido. Pula, berde, itim. May mga tuyong halaman na nakasabit sa kisame. Sa gitna ng sahiga, may bilog na iginuhit gamit ang abo. May mga simbolo sa loob nito. Hindi niya maintindihan pero parang gumagalaw ang mga guhit kahit wala namang hangin na. Pinatayo siya ni Mang Isko sa loob ng bilog. Ang pakiramdam niya ay parang biglang bumagal ang oras. Ang ingay ng kuliglig sa labas ay unti-unting nawala. Ang paligid ay tila nilamon ng isang walang hanggang katahimikan. Nang tumingin siya kay Mang Isko, ibang mukha ang nakita niya. Wala na ang matanda. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang nilalang na mahirap ilarawan. Tila usok, tila bangkay, tila halimaw. Sa sandaling iyon gusto niyang tumakbo pero hindi na siya makagalaw. Nagsimulang umikot ang paligid. Ang mga boteng nakasabit ay nagtilamsikan ng dugo. Ang mga halaman ay nabubulok sa harapan ng kanyang mata. Mula sa kisame, bumagsak ang mga piraso ng laman, parang bahagi ng katawan ng mga nauna. Isang bulong ang pumasok sa kanyang isip. Ikaw ang napili. Isa ka na sa amin. Sinubukan niyang sumigaw. Walang lumalabas. Sinubukan niyang umiyak. Wala nang luha. At sa kanyang huling tanaw, nakita niya ang refleksyon niya sa isang nabasag na bote. Wala na siyang mata,
Puno ng itim ang kanyang bibig. Ang balat niya ay kasing puti ng abo. Hindi na siya ang sarili niya. At sa labas ng kubo, ang gubat ay muling tumahimik. Wala nang daang palabas. Ang duyan ay muling gumalaw. Lumipas ang ilang linggo. Sa mga baryo malapit sa gubat, may kumakalat na balita. Wala na raw makakita sa binatang umalis para hanapin si Mang Isko. Hindi na rin bumalik ang messenger na sinabing muling nakita nga may hawak ng sulat mula sa kanyang ina. May mga nagtangkang sumunod na parehong daan, pero lahat sila'y nawawala bago pa makalampas sa unang liko ng kagubatan. Sa tuwing susubukan ng mga taga-baryo na pasukin ito, may naririnig silang tila pag-iyak. Minsan tinig ng pamilyar na boses, minsan tunog ng duyan na marahang umiindayog sa kalagitnaan ng kawalan. Sa likod ng dilim, sa puso ng gubat, naroon pa rin ang kubo. Buhay pa ito ngunit hindi katulad ng dati. Ang pinto ay palagi nakabukas. Sa loob walang laman kundi kadiliman. Sa tuwing may dadaan, tila humihinga ang paligid. Parang nag-aanyaya. At sa duyan nakaupo ang isang bagong anyo. Hindi si Mang Isko. Hindi na rin ang binatang unang naligaw. Isa na namang nilalang, bagong katawan, bagong multo, bagong tagapagbantay ng daan. Sa ilalim ng kubo sa mismong lupa, may isang bagay na patuloy na gumagalaw. Isang kaluluwang hindi matahimik. Hindi siya makalis, hindi rin siya makaiyak. Dahil sa lugar na ito, ang kaluluwa mo'y kinakain ng lupa. Habang ang katawan mo'y nagiging paanyaya sa susunod na biktima. Ang gubat ay walang simula, walang wakas. Ang sumpa ni Mang Isko ay hindi sumpang pwedeng putulin. Ito'y isang biyahe na walang balikan. At habang may naniniwala na may milagro sa kanyang pangalan, mananatili ang daan na nakabukas. Mananatili ang duyan na gumagalaw. Mananatili ang mga matang nanunood mula sa dilima. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, wala nang Mang Isko. Ikaw na ang papalit. Magandang gabi, Mr. Narrator. Ako nga pala si Samuel. Gusto ko lang ibahagi ang kwento na nangyari sa aming probinsya sa Quezon noong taong 1981. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko to, kinikilabutan pa rin ako dahil hindi ko akalain na totoo pala ang mga kwentong engkanto na naririnig ko lang dati. Noong 1981 sa liblib na baryo sa Quezon, may isang dalaga na kinikilala ng lahat dahil sa kanyang angking ganda. Siya si Elena. Si Elena ay anak ng mag-asawang magsasaka na sina Mang Tino at Aling Rosa. Simple lang ang buhay nila noon. Wala pang kuryente sa aming lugar at tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw namin pagsapit ng gabi. Si Elena ay hindi lang maganda, napakabait din niyang bata. Ngunit ang pinagtataka ng marami, kahit marami ang nanliligaw sa kanya, wala siyang pinipili kahit isa. Ang sabi sa aming baryo, meron daw nagbabantay sa kanya na hindi nakikita. Isang hapon, habang naglalaba si Elena sa batis malapit sa malaking puno ng balite, napansin niya na parang may nakamasid sa kanya. "Sino yan? Huwag mo akong bibiruin, hindi ako natutuwa," wika ni Elena habang lumilingon-lingon sa paligid. Pero walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya lang ay huni ng mga ibon at ang agos ng tubig. Pag-uwi niya sa bahay, matamlay si Elena. Napansin ito agad ng kanyang ina. "Elena, bakit parang namumutla ka? May nangyari ba sa batis?" tanong ni Aling Rosa habang naghahanda ng hapunan. "Wala po, inay. Parang nakakaramdam lang ako ng biglang pagod," sagot ni Elena bago pumasok sa kanilang silida. Simula noon, napansin ni Mang Tino na laging tulala ang kanyang anak. Minsan nauhuli nila si Elena na nakikipag-usap sa hangin sa may bintana.
Isang gabi narinig ni Mang Tino na may kausap si Elena sa loob ng kwarto nito. Sino ang kausap mo, Elena? Tanong ni Mang Tino sabay bukas ng pinto. Nagulat si Mang Tino dahil nakita niyang nakaupo si Elena sa gilid ng higaan at tila may hinihimas na buhok. Pero nakapagtataka, wala namang ibang tao doon. Tay, narito si Amante. Sabi niya gusto niya akong pakasalan. Nakangiting sabi ni Elena na tila wala sa kanyang sarili. Anong amante? Wala namang tao rito, Elena. Nahihibang ka na ba? Bulyaw ni Mang Tino dahil sa takot at pagtataka. Hindi niyo po ba siya nakikita, Tay? Ang gwapo niya, Tay. Ang puti ng kanyang kasuotan at amoy sampagita. Sagot ni Elena habang nakatitig sa bakanting espasyo sa tabi niya. Dito na nagsimula na mabahala ang buong pamilya. Kinaumagahan kumonsulta si Aling Rosa sa isang kilalang albularyo sa aming bayan, si Tata Isko. Ayon kay Tata Isko, Rosa, ang anak mo ay nagugustuhan ng isang engkanto mula sa malaking balite. Hindi basta-basta ang nilalang na ito. Ito ay isang uri ng engkanto na may mataas na katungkulan sa kanilang mundo. Ano po ang dapat naming gawin, Tata Isko? Ayaw naming mawala ang aming anak. pagmamakaawa ni Aling Rosa. Kailangan natin bakuran ng inyong bahay. Ngunit babalaan ko kayo. Kapag ang engkanto ay nag-alok na ng pagkain o regalo sa kanya at tinanggap niya ito, mahihirapan na tayong bawiin siya. Paliwanag ni Tata Isko. Pagbalik sa bahay, lalong lumala ang sitwasyon na. Isang gabi, nagising na lang sina Mang Tino at Aling Rosa sa isang napakabangong amoy na bumalot sa buong kabahayan. Amoy ng mga bulaklak na hindi naman matatagpuan sa kanilang paligid. Pumasok sila sa kwarto ni Elena at laking gulat nila nang makitang puno ang higaan ng dalaga ng mga gintong alahas at kakaibang prutas na kumikinanga. Elena, saan galing itong mga to? Sigaw ni Mang Tino. Bigay po to ni Amante, Tay. Sabi niya po, ito raw po ang dote niya para sa akin. Tinanggap ko na po dahil mahal ko rin siya eh. Sagot ni Elena na may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang kilala nila. Tila nag-iba ang kulay nito at naging medyo mapusyaw na asul. Sinubukang itapon ni Mang Tino ang mga gintong alahas. Ngunit sa tuwing ihahagis niya ito sa labas, bumabalik lang ito sa loob ng bahay. Kinagabihan na, narinig ng mga kapitbahay ang malalakas na yabag ng kabayo sa paligid ng bahay ni na Elena. Kahit na wala namang nagmamay-ari ng kabayo. Dito na nagsimulang matakot ang lahat. Ang mga aso sa paligid ay ayaw tumigil sa pag-alulunga at ang hangin ay naging napakalamig kahit panahon ng tag-init. Isang gabi habang mahimbing natulog ang lahat, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bahay ni na Elena. Nagising si Mang Tino at Aling Rosa at nakita nila ang isang matanda na lalaki na nakatayo sa may pintuan. Ang lalaki ay nakasuot ng purong puti. Napakagwapo pero ang kanyang balat ay tila namumuti na parang porselana at ang kanyang mga tenga ay medyo matulis. Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Matapang na tanong ni Mang Tino habang hawak ang kanyang itak. Ako si Amante. Narito ako upang kunin ang aking asawa. Wika ng lalaki sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, ngunit napakalambing pakinggan. Hindi mo siya makukuha. Lumayas ka rito! Sigaw ni Mang Tino, sabay lundag upang tagain ang nilalang. Pero laking gulat niya nang ang kanyang itak ay tumagos lang sa katawan neto na parang hangin lang. Tumawa lang ang engkanto. Elena, halika na. Naghihintay na ang ating kaharian. Tawag ni Amante. Lumabas si Elena mula sa kanyang kwarto. Nakasuot na siya ng isang mahabang puting damit na hindi nila alam kung saan galing. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon. Tay, Nay, patawad po. Pero kailangan ko na sumama sa kanya. Masaya ako sa piling ni Amante. Sabi ni Elena bago tuluyang humawak sa kamay ng engkanto. Sinubukang pigilan ni Aling Rosa ang kanyang anak. Elena, wag. Maawa ka sa amin. Wag mo kaming iwan.
Pero sa isang kumpas lang ng kamay ni Amante, napatalsik ang mag-asawa sa sulok ng bahay at hindi na sila makagalaw. Tila ba may nakadagan sa kanila na napakabigat na bagay. Pinanood nila na habang naglalakad ang dalawa palabas ng bahay, ang mga bakas ng paa ni Elena sa lupa ay unti-unting nawawala at ang paligid ay napuno ng puting hamog. Simula noon, hindi na muling nakita si Elena sa aming baryo. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Pakalipas ang isang buwan, may mga nakakita daw kay Elena sa batis tuwing kabilugan ng buwan. Ang sabi ng mga nakakita, hindi raw siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay tila kumikinang at lagi siyang may kasamang dalawang maliliit na bata na mabilis tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Isang araw, nagpasya si Mang Tino na bumalik sa batis kung saan huling nakita si Elena. Elena, anak, magpakita ka! Sigaw ni Mang Tino habang umiiyak. Biglang huminto ang hangin at lumitaw sa kanyang harapan si Elena. Pero malayo na ang itsura nito sa dating anak niya. Tay, wag na kayo mag-alala. Maayos ang kalagayan ko rito. Pero hindi na ako pwedeng bumalik sa mundo ninyo. Bakit naman anak? Ano bang buhay ang meron ka dyan? Tanong ni Mang Tino. Dito walang kamatayan, walang gutom. Pero may kapalit ang lahat ng yon. Sagot ni Elena habang unti-unting nagiging anino ang kanyang katawan. Wag na kayong bumalik dito dahil baka hindi lang ako ang makita ninyo. Simula noon naging ilag na ang mga tao sa batis na yon. Ang mga matatanda sa amin ay laging nagbababala na wag na masyadong magpapagabi sa labas, lalo kung ikaw ay maganda o gwapo. Dahil baka matipuhan ka ng mga hindi natin katulad o ibang nilalang sa kabilang dimensyon. Minsan naman may nakakarinig na magandang awitin mula sa kagubatan. Sinasabing iyon daw si Elena na umaawit na para sa kanyang mga anak na kalahating tao at kalahating engkanto. Sabi ng iba, si Elena daw ang naging reyna ng mga engkanto sa bahaging iyon ng Quezon. Pero ang pinaka nakakatakot na bahagi dito ay kapag may nawawalang bata sa aming baryo. Laging sinasabi ni Tata Isko, Kinuha sila ni Elena para maging kalaro ng kanyang mga anak. Kaya hanggang ngayon ang kwento ni Elena at ng kanyang asawang engkanto ay nananatili sa isang babala sa bawat naninirahan doon. Isang gabi, habang naglalakad ako galing sa bukid, noong binata pa ako, naramdaman ko ang kakaibang amoy ng sampagita. Naalala ko kaagad ang kwento ni Elena. Binisan ko ang aking paglalakad. Hindi ako lumingon kahit may tumatawag sa pangalan ko. Samuela, Samuela. Mahinang bulong sa hangin. Alam kong hindi yun tao. Makalipas ang ilang buwan mula nang huling magpakita si Elena sa batis, hindi na naging tahimik ang buhay ni Mang Tino at Aling Rosa. Tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, may maririnig silang kumakatok sa kanilang dingding. Marahang katok na tila ba may nagpapaalam. Ngunit kapag binubuksan nila ang pinto, tanging malamig na simoy ng hangin lang ang sumasalubong sa kanila. Isang gabi habang naghahanda ng higaan si Aling Rosa, napansin niya ang isang tumpok ng lupa sa gitna ng kanilang sahig sa kawayan. Tino, halika rito. Bakit may tumpok ng lupa rito sa loob? Tawag ni Aling Rosa. Lumapit si Mang Tino at sinuri ang lupa. Hindi ito basta lupa lang. May kasama itong mga itim na balahibo at amoy na bubulok na karne. Rosa, mukhang hindi na ito si Elena. Iba na ang napaparamdam sa atin. Kinakabahang sabi ni Mang Tino. Kinabukasan, nalaman ng buong baryo na ang mga alagang hayop ni Mang Tino, ang kanilang nag-iisang kalabaw at ilang manok, ay natagpo ang wala ng buhay. Pero ang nakapagtataka, Mr. Narrator, wala silang sugat. Tila ba naubos lang ang dugo nila sa loob ng katawan dahil tuyot na tuyot ang mga ito pagkakita sa pastulan. Dito muling tinawag si Tata Isko. Pagdating ng albularyo sa tapat ng bahay ni Mang Tino, huminto ito at hindi agad pumasok. Tino, Rosa, huwag na kayo matulog sa loob ng bahay na ito ngayong gabi. Seryosong babala ni Tata Isko
habang nakatingin sa may bubungana. Bakit po, Tata Isko? Anong meron? Tanong ni Aling Rosa. Ang engkanto na pangasawa ng anak ninyo ay hindi nag-iisa. Nagalit sila dahil sa pagtatangka ninyong bawiin si Elena noong nakaraan. Ang dala ninyong itak sa batis, Tino, ay tinuturing nilang paghamon. Paliwanag ng matanda. Ang mga namatay ninyong hayop ay alay lang. Simula pa lang yan. Sinunod ni Mang Tino ang babala. Natulog sila sa bahay ng kanilang kamag-anak sa kabilang kanto. Pero bandang madaling araw, isang malakas na hiyaw ang narinig sa buong baryo. Galing ito sa direksyon ng bahay ni Mang Tino. Pagsugod ng mga kalalakihan kasama na ako doon. Nakita naming nagliliyab ang kanilang bahay. Pero ang apoy ay hindi kulay kahil. Ito ay kulay asul na tila sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng apoy may nakita kaming isang figura. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng puti at nakatayo lang sa gitna ng nagbabagang kawayan. Elena! Sigaw ni Aling Rosa. Lumingon ang babae. Hindi na siya ang magandang si Elena na kilala namin. Ang dalagang muka ay maputla na parang papel at ang kanyang mga mata ay purong itim, walang puti. Ngunit siya. Pero ang kanyang mga ngipin ay matutulis na parang sa patinga. Sa isang kisap mata, kasabay ng pagbagsak ng bubungan, nawala ang figura at ang apoy ay biglang namatay. Natila ba, hindi man lang uminit ang paligid. Hindi na yan ang anak ninyo. Iyan ay isang hukluban na nag-anyong Elena upang kuhain ang inyong loob. Wika ni Tata Isko. Dahil sa takot, nagpasya ang mga opisyal ng baryo na magdaos ng pagdasal at pag-alay. Nagkatay sila ng baboy at nilagay ang mga pagkain sa paanan ng malaking balite malapit sa batis. Ako ang isa sa mga nagbuhat ng alay noon, Mr. Narrator. Habang naglalakad kami patungo sa batis, pakiramdam ko ay may libu-libong mga matang nakatingin sa amin mula sa taas ng mga puno. Pagdating namin sa balite, biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang huni ng kuliglig ay nawala. Inilapag namin ang pagkain. Tanggapin ninyo ang alay na ito. Hayaan ninyo mamuhay ng payapa ang mga tao rito. Usal ng kapitan ng baryo. Biglang may nahulog na isang pirasong gintong barya sa gitna ng aming alay. Pagtingala namin, nakita namin ang isang batang lalaki. Siguro mga 7 taon ang edad. Nakaupo sa isang sanga ng balite. Ang bata ay napakagwapo, parang anghel. Pero ang kanyang mga binti ay balbon. At ang kanyang mga paa ay baliktad. Ang mga daliri ay nakaharap sa likod. Sabi ni Ina, hindi niya kailangan ng pagkain ninyo. Ang gusto niya ay ang kanyang ama. Sabi ng bata sa isang boses na parang matanda. Lahat kami ay napatras. Si Mang Tino ay napaluhod sa takot. Ano kailangan nyo sa akin? Tanong ni Mang Tino. Kailangan ka ni Ina para maging bantay sa pintuan ng aming kaharian. Masyado na siyang malungkot. Sagot ng bata bago ito tumalon pataas at biglang naglaho sa loob ng makapal na dahon ng balite. Simula nung araw na yon, nagbago si Mang Tino. Naging ulyanin siya at laging nawawala sa gubat. Hahanapin namin siya at makikita namin nakatitig lang sa puno o kaya ay kumakain ng mga ligaw na bunga na nakakalason para sa tao. Pero para sa kanya, tila wala lang. Isang hapon habang naglalakad si Mang Tino sa gilid ng batis, nakita siya ni Aling Rosa. Sinubukan siyang tawagin ni Aling Rosa. Tino, umuwi na tayo, madilim na. Lumingon si Mang Tino pero ayon kay Aling Rosa, ang kanyang asawa ay tila nakatulala sa isang bagay sa likuran niya. Rosa, tingnan mo napakaganda ng palasyo. Sabi ni Mang Tino habang tinuturo ang batis. Sa paningin ni Aling Rosa, wala namang palasyo doon. Tubig lang at mga bato. Pero kay Mang Tino, tila may isang malaking pintuang ginto na bumubukas sa gitna ng sapa. Naglakad si Mang Tino patungo sa malalim na bahagi ng batis. Tino, wag! Malulunod ka! Sigaw ni Aling Rosa habang hinahabol ang asawa. Pero bago pa man niya maabutan, si Mang Tino ay tuluyan ng lumubog sa tubig.
Nakakapangilabot, Mr. Narrator. Hindi lumitaw ang katawan niya. Walang bula, walang agos na malakas. Tila ba nilamon lang siya ng tubig at naglaho na parang bula. Ilang araw ang ginawang paghahanap ng mga diver mula sa kabayanan, pero kahit isang pirasong damit ni Mang Tino, walang nahanap. Ang sabi ng mga matatanda, tuluyan na siyang kinuha ni Elena upang makasama nila sa ilalim ng lupa. Naiwan si Aling Rosa na nag-iisa at unti-unting nawala sa sariling katinuan. Gabi-gabi siyang naririnig na nakikipag-usap sa dingding. Tinatawag ang pangalan ni Elena at Tino. Isang gabi, natagpuan na lang namin si Aling Rosa na wala ng buhay sa loob ng kanilang dampa. Pero ang pinagtataka ng doktor na sumusuri sa kanya, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay hindi sakit. Ang sabi ng doktora, tila ba tumigil ang puso niya sa sobrang saya. Nakita namin si Aling Rosa na may hawak ng ngiti sa labi. Ang kanyang palad ay may hawak siyang isang sariwang bulaklak ng sampagita. Isang bulaklak na hindi naman namumukadkad sa panahong iyon sa aming lugar. Doon na naniwala ang baryo na ang pamilya ni na Elena ay kinuha ng lahat ng mga engkanto. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil pagkatapos ng pamilya nila, ang mga bata naman sa baryo ang nagsisimulang makakita sa magandang dalaga sa batis. May isang bata, si Lito, na nakaligtas sa tangkang pagkuha sa kanya. Kwento ni Lito, naglalakad lang po ako malapit sa sapa nang makita ko si Ate Elena. Binigyan niya ako ng isang kulay pulang prutas. Noong kakainin ko na, may narinig akong boses ng lalaki na sumisigaw na wag. Pagtingin ko, kamukha siya ni Mang Tino, pero ang balat niya parang kahoy na. Dahil sa takot ni Lito, naitapon niya ang prutas. Pagbagsak ng prutas sa lupa, naging malaking uod ito na kulay itim. Kumaripas ng takbo si Lito at hindi na muling bumalik doon. Dahil sa takot na baka maubos ang mga bata sa aming baryo, nagpatawag ng pulong ang kapitana. Hindi na biro ang nagaganap. Ang bawat magulang ay hindi na pinapalabas ang kanyang mga anak kapag sumapit na ang alas 5 ng hapon. Pero ang mga engkanto, Mr. Narrator, tila lalong naging agresibo dahil nakuha na nila ang buong pamilya nila Elena. Hindi na natin kailangan ng punong yan. Kailangan na yan sunugin dahil yan ang lagusan nila. Sigaw ng isang kanayon namin na si Mang Karding. Sinubukan silang pigilan ni Tata Isko. Kardeng, wag. Ang baliting yan ay hindi lang puno. Iyan ay isang pintuan. Kapag sinira nyo ang pintuan, nang hindi sila nagpapaalam, sa loob ng mga bahay nyo sila lalabas. Babala ng matanda, pero dahil sa buso ng galit at takot, hindi sila nakinig. Bitbit ang mga sulong, mga itak at galong-galong gas. Sumugod ang mga kalalakihan sa batis. Kasama ako noon, Mr. Narrator, pero nasa likuran lang ako dahil may kaba sa dibdib ko. Pagdating namin sa balite, ang paligid ay napakatahimik. Ang tubig sa batis na dating malinaw, ngayon ay kulay itim na at parang langi sa sobrang lapot. Buhusan nyo ng gas. Habang binubuhusan nila ang malaking ugat ng puno, biglang umihip ang isang napakalakas na hangin. Ang mga sulong na dala namin ay sabay-sabay na namatay. Sa gitna ng kadiliman, narinig namin ang isang hagik-gik. Hindi ito tawa. Para itong tulog ng nabali na kawayan na may kasamang huni ng tuko. Sino yan? Sigaw ni Mang Karding habang ginagamit ang kanyang lighter. Nang muling magliyab ang apoy ng sulo, halos malaglag ang puso namin sa nakita namin sa bawat sanga ng malaking balite. May mga nakasabit na parang balot o kukun na gawa sa puting sapot. At sa loob ng mga sapot na yon, naaaninag namin ang mga muka ng mga nawalang hayop. At ang masama pa, nakita namin ang pamilyar na barong ni Mang Tino na nakalawit sa isang mga sanga doon. Umalis na tayo rito! Bumalik na tayo! Sigaw ni Karding, pero huli na. Isang malaking anino ang bumaba mula sa itaas ng puno. Hindi ito si Amante at lalong hindi ito si Elena.
Ito ay may taas na halos 10 talampakan, maitim ang balat na parang sunog na kahoy, at ang mga mata ay nagliliyab na parang baga. Ito ang tagabantay ng puno, ang tinatawag naming bungisngis, o minsan ay kapre ng balite, pero mas masama ang aura nito. Sa isang iglap hinablot ng nilalang si Mang Kardinga. Wala kami nagawa kundi ang magpulasan. Ang mga sigaw ni Mang Kardinga ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan hanggang sa bigla itong tumigil at napalitan ng tunog ng parang may dinudurog na buto. Kumaripas kami ng takbo pabalik sa baryo. Hindi namin nilingon ang aming mga kasama. Pagdating namin sa sentro, hingal na hingal kami at halos hindi makapagsalita. Pero ang masamang balita, Mr. Narrator, hindi doon natapos ang gabi. Nang gabi ding iyon, lahat ng bahay na may kasamang sumama sa batis ay nabulabog. Ang mga dingding namin ay kinakalmot ng kung anong matatalas na kuko. Sa bubungan namin, may naririnig kaming mga mabibigat na talon na tila ba mga higanting nilalang na nagtatalon-talon sa taas. Samuel, huwag kang lalabas. Magdasal tayo, sabi ng aking ina habang yakap-yakap ang aming kruspiho. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses ni Elena mula sa labas ng aming bintana. Samuel, buksan mo ang bintana. Meron akong ibibigay sa'yo. Napakalambing ng boses niya, Mr. Narrator. Muntik ko na talagang mabuksan ang tarangka dahil parang hinihipnotismo ako. Pero buti na lang, nasampal ako ng aking ina. Hindi yan si Elena. Ang boses na yan ay galing sa hukay. Kinabukasan, ang mga taga-baryo ay nagising na may mga marka ng itim na palad sa kanilang mga pintuan. Ang mga markang ito ay hindi nabubura kahit anong kuskus. Ang sabi ni Tata Esko, Minarkahan nila kayo. Hindi na sila titigil hanggat walang kapalit ang ginawa ninyong kalapastanganan sa kanilang tahanan. Dahil dito napilitan ng mga matatanda na gumawa ng isang ritual na hindi na dapat ginagawa. Ang tawag nila ay paglipat ng sumpa. Kailangan nilang maghanap ng isang bagay na pag-aari ng engkanto at ibabalik ito sa kanila kasama ang isang pangako. Naalala ko, Mr. Narrator, ang gintong barya na binigay ng batang may baliktad na paa. Naiwan iyon sa batis noong nagtakbuhan kami. Kinailangan namin bumalik doon, pero sa pagkakataong to, si Tata Escuna ang nanguna. Habang naglalakad kami, napansin namin na ang mga puno na dinadaanan namin ay unti-unting natutuyo kahit na maulan naman ang panahon. Pagdating sa batis, wala na ang balite. O mas tamang sabihin na hindi na namin ito makita. Ang nandoon lang ay isang malaking hukay at ang amoy ng sampagita ay naging amoy ng patay ng daga. Elena, amante, narito kami para humingi ng paumanhin. Itigil nyo na ang panggugulo sa mga tao. Sabi ni Tata Esko. Isang malamig na hangin ang umihip at lumitaw si Elena sa gitna ng sapa. Sa pagkakataong to, hindi na siya nakakatakot tignan. Mukha na siyang tao pero ang kanyang mga paa ay hindi na sumasayad sa tubig. Sa tabi niya ay nakatayo si Mang Tino at Aling Rosa, pero ang kanilang mga mata ay wala ng buhay. Parang mga estatwa lang sila na nakabantay sa kanya. Masyado ng huli, Tata Esko. Ang asawa ko ay nagugutom at ang aking mga anak ay nangangailangan ng mga kalaro. Ang baryong ito ay amin na. Doon ko natanto, Mr. Narrator, na ang engkantong nakapangasawa sa magandang dalaga ay hindi lang basta umibig. Ginamit niya si Elena para magkaroon ng dahilan na pasukin ang ating mundo. Si Elena ang naging tulay nila. Anong gusto ninyo? Tanong ni Tata Esko. Ang bawat taon, sa araw ng aking pagkawala, may isang kaluluwang dapat sumama sa amin. Kapag hindi kayo nagbigay, kami na mismo ang pipili. Banta ni Elena. Pagkatapos niyang sabihin yon, unti-unti siyang lumubog sa itim na tubig ng batis. Simula noon tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkawala ni Elena, may isang tao sa aming baryo ang nawawala o kaya ay namamatay sa hindi mapaliwanag na dahilan. Minsan,
makikita na lang silang nakalutang sa batis o kaya ay natatagpo ang nakatitig sa bakanteng espasyo hanggang sa malagutan ng hininga. Noong taong iyon may isang mag-asawang bagong lipat sa aming baryo. Galing sila sa Maynila at nagtayo sila ng isang maliit na tindahan malapit sa elementarya. Ang pinagtataka ng lahat, Mr. Narrator, ay ang kanilang kaisa-isang anak na si Lian. Si Lian ay napakaganda. Maputi, mahaba ang buhok at laging may amoy sampagita. Ngunit ang kakaiba sa kanya, kahit tanghaling tapat, ay napakalamig ng kanyang balat at hinding-hindi siya nakikitang kumakain sa kantina ng paaralan. Isang araw, ang guro na si Miss Clara ay napansin na si Lian ay lagi nakatitig sa bakanting upuan sa kanyang tabi. Lian, bakit lagi kang nakatingin dyan? May kausap ka ba? Ngumiti lang si Lian, isang ngiti na hindi mo malaman kung nananakot o natutuwa. Narito po si Ate Elena, ma'am. Sabi po niya, gusto niya raw po kayo makilala dahil ang ganda raw ng inyong buhok. Sagot ng bata. Nabitawan ni Miss Clara ang tiyok. Alam ng lahat ang kwento ni Elena, pero 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala ito. Paanong makikilala ng isang batang bagong lipat ang isang tao nga matagal nang wala? Kinahapunan habang nagliligpit si Miss Clara ng mga gamit, naramdaman niyang biglang bubigat ang hangin sa loob ng silid-aralan. Lumingon siya at nakita niya si Lian na nakatayo sa may pintuan, kasama ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang babae ay nakatalikod, pero ang buhok neto ay abot hanggang sa higa. Lian, sino ang kasama mo? Bawal lang bisita sa loob. Sabi ni Miss Clara kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Dahan-dahang lumingon ang babae. Mr. Narrator, hindi raw makalimutan ni Miss Clara ang nakita niya. Ang mukha ng babae ay mukha nga ni Elena, pero ang kalahati ng kanyang mukha ay tila nabubulok na kahoy na may mga gumagapang na uod na kulay ginto. Salamat sa paghahalaga sa aking anak. Bulong ng babae bago sila sabay na naglaho sa isang kisap mata. Kinabukasan, hindi na pumasok si Miss Clara. Natagpuan siya sa kanyang bahay na nagsusuklay ng kanyang buhok, pero ang buhok niya ay unti-unting nalalagas at napapalitan ng mga dahon ng balite. Doon na namin naintindihan na si Lian na isa sa mga anak ni Elena na ipinadala sa aming baryo. Dahil sa takot, nilayuan ng mga taga-baryo ang pamilya ni Lian, pero hindi mo sila mapapaalis dahil legal silang nakatira doon. Isang gabi na isipan ng ilang kalalakihan na sunugin ang tindahan ng pamilya ni Lian para tuluyan na silang lumayas. Dala muli ang mga sulo, pinalibutan nila ang bahay. Lumabas kayo dyan! Mga kampo ng kadiliman! Sigaw ng mga lalaki. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang ama ni Lian pero hindi na ito ang lalaking kilala namin. Ang kanyang katawan ay tila naging isang malaking punong kahoy at ang kanyang mga braso ay naging mahabang sanga. Binala na kayo ni Elena. Wika ng nilalang. Sa isang iglap, ang mga sanga ay humaba at pumulupot sa leeg ng mga kalalakihan. Narinig namin ang lagutok ng mga buto. Walang nakaligtas sa mga sumugod na iyon. Ang mga bangkay nila ay hindi nahanap. Ang sabi ng mga nakakita, ang mga katawan nila ay laging bahagi at naging bahagi ng mga poste ng bahay ni Lian. Simula noon wala nang nangahas na lumapit sa bahay na yon. Ang tindahan ay nananatiling bukas pero wala namang bumibili. Ang mga paninda doon, mga dilata at candy. Napansin naming hindi kailanman nagkakaroon ng alikabok ang mga to at laging bago ang itsura kahit ilang taon na ang lumilipas. Isang gabi, habang ako ay naglalakad pa uwi, napadaan ako sa tapat ng bahay nila. Nakita ko si Elena na nakaupo sa tumba-tumba sa balkonahe. Karga-karga ang isang sanggol. Ang sanggol ay walang balat, purong laman lang na kulay pula. Pero si Elena ay masayang kinakantahan ito ng uyayi.
Tumingin siya sa akin. Sa pagkakataong to, hindi ako tumakbo. Tila ba may puwersang nagpako sa akin sa kinatatayuan ko. Samuel, huwag ka matakot. Hindi ka namin sasaktan basta marunong kang rumispeto. Ang mga namatay ay mga taong gustong sumira sa aming katahimikan. Bakit niyo ito ginagawa, Elena? Bakit kailangan niyo pang bumalik dito? Dahil ang mundong ito at ang mundo namin ay iisa lang. Pinaghiwalay lang ng inyong takot. Pero darating ang panahon, ang batis, ang gubat at ang baryong ito ay magiging isang kaharian ng aking mahal na asawa. Sagot niya bago siya unti-unting naging anino at pumasok sa loob ng bahay. Dito ko napagtanto, Mr. Narrator, na ang kasal ng isang tao at engkanto ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang plano para sakupin ang aming lupain. Ang mga anak ni Elena ay mga tagapagtanim. Bawat lugar na puntahan nila, nagiging lagusan ng mga maligno. Noong panahong yun, ang bati sa aming lugar ay tuluyan ng natuyo. Pero ang pinagtataka namin, kahit tuyo na ang sapa, maririnig mo pa rin ang tunog ng agos ng tubig tuwing gabi. At kapag sinusubukan mong tignan ang ilalim ng tuyong sapa, makikita mo ang kumikinang na bato na parang mga mata na kumukurap sa'yo. Nagkaroon din ng mga ulat na ang mga dalaga sa karatig baryo ay nagsimula na ring mawala. Ang sabi-sabi, si Amante, ang asawa ni Elena, ay naghahanap pa ng iba pang mapapangasawa para sa kanyang mga kamag-anak na engkanto. Ang dote nila na ibinibigay ay hindi na lang ginto, kundi mga pangakong buhay na walang hanggan sa ilalim ng kanilang palasyo. Samantala, isang matandang babae sa amin, si Lola Basyang, ang nagsabi ng, Ang ganda ni Elena ang naging pahain ngayon para makapasok sila. Kapag nangyari yon, wala nang makakapigil sa kanila. Isang hapon, nakita ko si Tata Isko na nag-iimpake na rin. Aalis ka, Tata Isko? Tanong ko. Samuel, wala na tayong laban. Ang lupaing ito ay hindi na sa atin. Pakinggan mo ang hangin. Sabi niya. Pinakinggan ko ang hangin. Hindi na ito huni ng ibon o kalansing ng mga dahon. Ang naririnig ko ay libu-libong boses na bumubulong sa mga salitang hindi ko maintindihan. Mga boses na tila nagtatawanan at nagdiriwang. Ang kasalan ni Elena at ng engkanto ay simula pa lang ng mahabang gabi para sa ating lahat. Huling sabi ni Tata Isko bago siya tuluyang lumisan. Matapos umalis ni Tata Isko, tila mas lalong dumilim ang langit sa paligid ng baryo kahit tanghaling tapat. Ang bahay ni Lian, ang anak ni Elena, ay nagmisentro ng lahat ng kakaibang ingay sa gabi. Isang gabi noon, hindi ako nakatiis. Naisipan kong silipin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng bahay na yon bago ako tuluyang lumikas ng probinsya. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng kanilang tindahan. Doon ko nakita si Elena, nakaupo sa gitna ng sala, pero hindi siya mag-isa. Kasama niya si Amante, ang engkantong asawa niya, na ngayon ay mas malinaw ko nang nakikita. Napakatangkad ni Amante. Ang kanyang buhok ay parang mga ugat ng puno na gumagapang sa may sahig, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na perlas na walang kislap. Samuel, alam kong nandyan ka. Biglang sabi ni Elena nang hindi man lang lumilingon sa akin. Napatigil ako sa paghinga. Akala ko katapusan ko na pero dahan-dahang humarap si Elena sa akin. Ang kanyang muka ay bumalik sa dati nitong ganda, pero ang kanyang balat ay tila gawa na sa porselana. Huwag ka matakot. Narito ka dahil gusto mong malaman ang katotohanan, di ba? Napansin ko sa likod ni na Elena at Amante, nakatayo si Mang Tino at Aling Rosa, pero parang mga rebulto na lang sila, walang kibo, at ang kanilang mga mata ay wala ng buhay. Sila ang naging mga bantay sa kaharian ng kanilang anak. Bakit kailangan madamay ang buong baryo? Tanong ko sa gitna ng panginginig. Dahil ang mundong ito
ay masyadong maingay at magulo, Samuel. Sa mundo ni Amante, may kaayusan, walang sakit, walang pagtanda. Sagot ni Elena pagkatapos ay tinuro niya ang direksyon ng tuyong batis. Doon sa ilalim ng lupa, nakatayo ang palasyo. Ang mga nawawalang tao sa baryo, sila ang mga naging alipin at manggagawa. Masaya sila doon. Higit pa sa saya na nararanasan mo dito. Maya-maya biglang humawak si Amante sa balikat ni Elena. Sa isang kumpas ng kamay ng engkanto, ang buong paligid ay napuno ng puting usok na amoy sampagita. Narinig ko ang malalakas na kampana sa simbahan, pero ang tunog neto ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. Para itong babala ng kamatayan. Umalis ka na, Samuel. Kwento mo ang nakita mo. Sabihin mo sa kanila na ang engkanto ay hindi lang basta alamat. Kami ay nandito na, namumuhay sa tabi ninyo. Naghihintay lang na susunod na magandang dalaga. Nabibihagi ng puso. Huling sabi ni Elena bago tuluyang maglaho ang kanilang bahay sa harap ng aking mga mata. Kinabukasan wala nang natira sa bahay ni Lian kundi isang bakanting lote na tinubuan agad ng dambuhalang punong balite sa loob ng isang gabi. Ang mga taga-baryo na nakatira ay parang mga robot na naglalakad, walang maalala sa mga nagaganap. Ako na lang ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan. Nilisan ko ang probinsya noon. Habang lulan ako ng bus papuntang Maynila, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang babaeng nakaputing damit sa gilid ng kalsada. May bitbit na bata. Kumakaway siya sa akin. Alam kong si Elena yun. Hanggang ngayon, Mr. Narrator, kapag nakakakita ako ng magagandang dalaga na tila masyadong perpekto ang ganda, o kaya ay nakakaamoy ako ng sangpagita sa gitna ng gabi, kahit walang tanim nito sa paligid, bumabalik ang kaba sa dibdib ko. Dahil alam ko, hindi sila namamatay. Naghihintay lang sila ng panahon para muling kumuha ng susunod na pamilyang isasama nila sa kanilang madilim at misteryosong kaharian. Ito ang kwento ng engkantong nakapangasawa ng magandang dalaga sa aming probinsya. Isang kwentong totoo na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng kilabot sa sino mang makakaalam. Salamat sa pagsasalaysay tungkol sa pamilya ni Elena. Muli, salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi.